Ang tugatog ng buhay. Kabanata 842. Naligo si Alex sa kwarto ni Daya. Ngayon, talagang nakakapagod. Kanina, dumura siya ng dugo matapos bugbugin ni Carlos at hindi man lang siya nagkaroon ng panahon na magpalit ng bagong damit. Sa wakas ay makakapagpahinga na siya. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang pagligo ay may babaeng nagtulak ng pinto at pumasok sa shower room. Thud. Bago pa niya matingnan ng malinaw ang tao, isang babae ang direktang umakyat sa malaking jacuzzi, dahilan para umapaw ang tubig. Sa isang sulyap, ito ay hindi lamang iba, ito ay si Daya Stormer. Mabuti kung gayon. Bukod sa magaling na celebrity ng Stormers, wala nang ibang tao dito ang makakagawa ng ganyan ngayon. Gayunpaman, talagang imposibleng maging Zyla Stormer o Carrie Stormer. Hubby, tinutulungan kong kuskusin ang likod mo. Nagtago si Daya sa bathtub na puno ng mga bula. Dahil natatakpan ng mga bula ang kanyang katawan, hindi makita ni Alex ang tanawin sa ilalim. Gayunpaman, malabo niyang naalala na nakita niya ang isang dampi ng pagiging patas niya doon kanina. Ang sensasyon na ipinadala mula sa pagsipilyo sa kanyang mga binti ay nagpasigla din sa kanya. Naalala niyang siya pala ang nagpuno ng tubig sa bathtub bago siya pumasok sa shower room. Isang bath bomb ang inilagay sa tubig. Mukhang matagal na itong binabalak ng babaeng ito. Tumango si Alex. Sige, tumayo ka para kuskusin ang likod ko. Tumayo ka. Baka naman naglalambing ka. Sino ba nagsabing nagbibiro ako? Splash. Hindi lang siya tumayo, bumagsak pa siya sa yakap niya. Nang makitang magsisimula na ang mabangong palitan ng mga physical na contact, biglang naalala ni Alex ang pansamantalang mga salita ni Carrie kanina. Sinubukan niyang gumawa ng mga insinuation at nais niyang malaman kung kailan maaaring opisyal na pakasalan ni Alex si Daya. Pagkatapos ng lahat, ang katotohanan na si Daya ang babae ni Alex ay inihayag na sa harap ng 8 dakilang pamilya ng hari. Bukod sa napakagaling na celebrity ni Daya, hindi magtatagal ay kumalat ang balita sa publiko at masisira ang kanyang reputasyon. Kung makakagawa sila ng kasal sa lalong madaling panahon, ang bagay ay ganap na magtatapos. Sa kapangyarihan ng Stormers ng Michigan, nalaman pa ni Carrie na hiwalayan na ni Alex si Dorothy sa loob ng 3 minuto. Ito ay mas maginhawa. Gayunpaman, sa bathtub, nagkaroon ng bagong karanasan si Alex habang niyayakap si Daya, ang dakilang dilag na pinangarap ng hindi mabilang na tao. Halos hindi niya maiwasang maipit sa malambing nitong yakap. Itinama niya ang kanyang mga salita at sinabing, Daya, sa palagay ko ay mayroon akong dapat sabihin sa iyo. Kung hindi ko sasabihin, sa tingin ko magiging unfair ito sa iyo. Tinusat-kusot ni Daya ang magagandang mata habang tahimik na nakatitig sa kanya na parang isang masonerang estudyante. Well, mayroon akong isang kaaway na lubhang mapanganib. Ipinaliwanag niya ang usapin ng panganib na inilagay sa kanya. Matapos matuno ni Daya ang diwa nito, nagpatuloy siya, bagamat nasa estado pa rin kami ng divorce show ngayon ni Dorothy Essex, hindi ganoon kadaling masisira ang relasyon namin ng dalawa. Maraming nangyari sa pagitan ko at sa kanya kanina, hindi kami tulad ng inilarawan ng mga chismis sa labas, kaya uli siyang tumitig sa mga mata ng babae. Mahuhulaan din niya ang mga salita sa ibang pagkakataon kahit hindi niya ito sinabi. Ang kanilang kasal ay karaniwang imposible para sa pansamantalang panahon. Isang ulap ang lumutang sa mga mata ni Daya, ngunit hindi siya umiyak. Tumango siya at mahinang nagsabi, naiintindihan ko, ako pa rin ang nagpilit sa sarili ko sa iyo. Noong una, akala ko ito na ang huling pagkakataon na magkikita kami sa bangka ng gabing iyon. Hindi ko talaga inaasahan na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Hindi mo lang ginawang baliw si Tristan Coleman, ngunit nakuha mo pa ang mga magulang ko sa iyong panig. Alex, alam kong kaiyahiya ang aking aksyon, ako ay isang kaiyahiyang homewrecker, ngunit hindi ako hihingi ng marami. Kung maaari kang pumunta at makita ako paminsan-minsan, nasisiyahan ako. Bukod sa mga panahong nagkaroon tayo ng mental resonance, minahal mo ba ako? Marahang tumango si Alex. Parang nakahinga ng maluwag ang babae. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito at inilagay sa katawan niya. Hubby, gusto ko. Nang sina Alex at Daya ay nagkukuskos sa katawan ng isa't isa sa bathtub, kumalat ang isang balita sa loob ng 8 dakilang pamilya ng hari, nakuha ng Stormers ng Michigan ang Royal Token at opisyal na naging pangunahing pamilya ng mga Stormers. Sa katunayan, ang balitang ito ay hindi masyadong nakakagulat.
Mula sa sandaling namatay si Carlos Stormer at nakipag-ugnay si Master Rockefeller sa Stormers ng Michigan, lahat ay mayroon ng premonition. Ang aktwal na nakakagulat na balita sa mga maharlikang pamilya ay si Zane Stormer na naging isang Grandmaster. Ito ay lubhang nakakagulat sa lahat ng mga pamilya. Alam ng marami na ang energy core ni Zane ay nasugatan noon at hinding-hindi na siya makaka-advance at maging isang Grandmaster. Gayunpaman talagang sumulong siya sa isang Grandmaster, ngunit bakit ganoon? Kabanata 843. Boom! Tarat-tarat! Bumalik sa manor ng mga Coleman sa Missouri, ang isang mamahaling anti-gun coffee table ay nabasag sa mga piraso gamit ang isang hubad na kamay. Ito ay naging detritus. Ang lalaking nakabasag nito ay ang Grand Elder ng pamilya Coleman, si Grandmaster Terence Coleman. Nakatanggap lang siya ng balita tungkol kay Zane Stormer na umaasenso sa isang Grandmaster. Galit na galit sumigaw ang matanda, maaaring maging Grandmaster ang matandang basurang iyon na si Zane Stormer. It doesn't make any sense, hindi ba nasira ang Marshall Foundation niya noon pa? Paano niya nagawa? Ang araw na ito ay talagang mahirap para sa kanya. Bilang isang marangal na Grandmaster, gusto niyang manindigan para kay Tristan. Dahil dito, natigilan siya at hindi naglakas loob na kumilos. Natakot siya, pinapahiya ang sarili. Pagkatapos ng paglalakbay na ito, naging baliw si Tristan na kumain ng putik, nabasag ng kidlat ang core ng enerhiya ni Jerome, kahit 7 o 8 elite na manlalaban ng Coleman ay nasugatan ng husto at ang kanilang mga sugat ay mahirap gumaling. Nagpunta siya para sa lana at bumalik na ginupit, dumanas pa siya ng maraming pagkalugi. Paanong hindi siya magagalit? Sinabi ni Abel, Grand Elder, dahil ba sa babaeng guro na iyon? Siya ay tumulong na pagalingin si Zane Stormer at tinulungan pa siyang makapasok sa kaharian ng mga Grandmaster. Napabuntong hininga ang Grand Elder. Hindi pwede yan, paano maghihilom ang nasirang Marshall Foundation? Maliban na lang kung nabuhay ang milagrong doktor, tiyak na hindi magagawa iyon ng isang cultivation guro kahit na makatawag siya ng kidlat. Ang patriarch ng pamilyang Coleman, si Wesley Coleman, ay nagsalita, ikatlong tiyo, bakit hindi pa ako nakarinig ng ganoon kalakas na guro sa paglilinang sa loob ng Amerika? Ang pinakamaunlad na mga sekta ng paglilinang sa Amerika ay walang iba kundi ang Sky Mortals, ang Enlightenments at ang Mystics. Kailan lumitaw ang isang makapangyarihang babae? Baka siya ay isang peke. Pulse asterisk T. Sinaman siya ng tingin ni Terence. Naramdaman ko mismo ang kapangyarihan niya noon. At tingnan mo na lang si Jerome, nakarete pa siya. Sa tingin mo ba ako, isang Grandmaster, ay malilin lang ng mga ilusyon lamang at utters ng hindi lumalaban? Agad na sinabi ni Wesley, third uncle, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tumanggo ulit si Terence. Gayunpaman, ang kanyang puso ay talagang nanginginig ng kaunti dahil ang mga pag-atake ni Maiko ay talagang tila isang bluff. Walang ibang pinsalang nagawa maliban sa matinding pagkasugat sa ilang mga disipulo ng mga Coleman. Gayunpaman, hindi niya aaminin na nakatakas siya dahil sa takot. Sa halip, nagpa siya siyang maghanap ng aktwal na guro ng paglilinang upang magtanong tungkol sa mga ugat ng babaeng guro na iyon. Kung talagang peke siya, dapat niyang baliin ang leeg ng munting brute. Sabi ni Terence, don't act recklessly for now, I'll dig up some information on that woman. Ang pangunahing prioridad ngayon ay ang pagalingin ng kakaibang sakit ni Tristan, siya ang kinabukasan ng mga Coleman. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, narinig nila ang ingay ng pagsusuka ni Tristan na nagmumula sa labas. Puntong hininga, kumain siya ng kalahating kilo ng putik. Asterisk si Richard asterisk. The aftermath of Day's engagement was still fermenting on the internet. Ang lahat ng uri ng balita ay hustled at hustled sa internet, nagsasalita ng lahat ng uri ng chismis. Gayunpaman, ang mga ito ay impormasyon lamang sa anyo ng mga teksto na walang anumang kalakip na larawan sa internet. Bukod dito, sinubukan pa ng iba't ibang immoral na media na magluto ng lahat ng uri ng chismis. Anyway, naging ganap na komedya ang wedding of the century ni Daya. Bilang mensahe sa publiko, mahihinuhang hindi nagpakasal si Daya dahil sa kaguluhan ng kasal. At ito ay naaayon lamang sa mga kahilingan ng karamihan ng kanyang mga tagahanga. Maaaring magpakasal si Daya, ngunit ang kanyang kapareha ay dapat tanggapin ng karamihan ng kanyang mga tagahanga. Tristan Coleman kung sino man, hindi pa nila narinig ang tungkol sa kanya. Ano, siya ang batang tagapagmana ng mga Coleman sa Missouri. Mabuting tao kaya ang gayong mayamang tagapagmana.
Siya ay hindi angkop, tiyak na hindi siya nababagay sa kanya. Asterisk si Richit asterisk. Alas 4 na ng hapon nang lumabas si Alex sa kwarto ni Daya. Mahigit 2 oras na silang abala sa paggawa ng gawain. May isang tren ng tubig mula sa batya patungo sa kanyang silid. Pagkalabas ng silid ni Daya, hindi nagpaalam si Alex sa iba pang Stormers. Sa halip, lumabas lang siya ng Stormers Manor sa Michigan at nagmaneho patungo sa manufacturing base ng Lush Cosmetics. Nagring ang phone niya habang nasa daan. Pagtingin sa screen niya, tawag iyon mula kay Beatrice, ang kanyang ex-sister-in-law. Tiningnan niya ng maigi, pangatlong tawag na iyon ni Beatrice. Noon lang niya naalala na may tumawag talaga sa kanya sa kritikal na sandali kanina, ngunit hindi niya ito pinansin. Hello, anong meron? Casual na sinagot ni Alex ang tawag. Hindi niya kinagigiliwan si Beatrice kahit kay-titing, nakipagdeal lang siya sa kanya para sa kapakanan ni Dorothy. Nasaan ka? Sabi ni Beatrice sa mahinang boses. Kung may sasabihin ka, ibuhos mo. Kung wala na, I'm going to hang up, naiinip na sabi ni Alex habang nakakunot ang noo. Pinabuti niyang bigyang pansin ang tanggang, tamad at mayabang na babaeng ito. Nadurog ang puso ni Beatrice, gusto niyang umiyak. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 844. Naaalala ang mga sandali ng pagsusuot ng maskara ni Alex at nakaharap sa kanya na may pagkakakilanlan ng mask, napakaamo at maalalahanin niya. Gayunpaman, paano naging napakasama ng kanyang saloobin pagkatapos tanggalin ang kanyang maskara? Ano ang ginawa niyang mali? Well, she remembered that she really yelled at him every single day back then. Gayunpaman, magbabago siya. Ikaw, nakita mo ba ang mga mensahe ko? Oo. Ha? Saka bakit hindi mo ako sinasagot? Bakit ako sasagot? Pakiramdam ni Beatrice ay para siyang sinuntok ng 3 combo, nadurog ang puso niya habang malinaw na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, sinabi ni Alex na may malamig na boses, Beatrice Assex, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyo. Noong bayaw mo pa ako, hindi mo ako tinawag na bayaw kahit minsan. Ngayong nakipaghiwalay na ako sa kapatid mo, sa tingin mo ba ay maaari tayong maging magkaibigan? O naramdaman ba ng nanay mo na wala na akong pag-asa na pakasalan kung muli ang kapatid mo at pagkatapos ay ipadala ka para lapitan ako? I didn't, paano mo nasabi sa akin iyan? Sigaw ni Beatrice. Gayunpaman si Alex ay hindi nagpakita sa kanya ng kahit kaunting simpatiya. Naalala niya ang unang impresyon niya kay Beatrice, iyon ang eksena ng paghampas nito sa ulo gamit ang suot nitong medyos. Ano ba? Walang pagdadalawang isip na ibinaba ni Alex ang tawag. Sa kabilang dulo ng linya, nagsimulang umiyak si Beatrice nang mag-hysterical matapos marinig ang dial tone ng telepono. Napasquat siya, hindi maiwasang manginig ang buong katawan niya. Gayunpaman, ito ang karma na nararapat sa kanya. Asterisk si Richit asterisk. Pagdating ni Alex sa Lush Cosmetics, hindi pa nakakaalis sa trabaho ang mga factory worker. Sa kasalukuyang kasikatan ng Lush Cosmetics, pinlano ni Brittany ang mekanismo ng 3 umiikot na shift. Ngayon na mayroon na silang sapat na pera, maaari pa nilang ipatupad ang mga automatikong linya ng pagpupulong sa ibang pagkakataon. Pagpasok niya sa opisina ay nakita niya ang kanyang ina na si Brittany. Ibinaba ni Brittany ang kanyang trabaho sa kamay. Mabilis siyang lumapit at niyakap ng mahigpit ang anak. Bahagyang nagreklamo siya, ano na ang ginagawa mo nitong ilang araw? Bakit palagi kang nawawala? 2 beses na tumawa si Alex. Wala naman, I was just living the life of a rich young heir. Hindi ba maganda iyon? Napangiti si Brittany habang binuhusan siya ng isang tasa ng tsaa. Sabi niya, anak, bigla akong naawa sa iyo. Simula pagkabata mo, naging abala kami ng tatay mo sa pagkakakitaan at iniwan ka sa pangangalaga ng isang yaya. Sa katunayan, hindi ko akalain na hindi ako nakapagluto ng mga pagkain para sa iyo ng ilang beses. Sa isang kisap mata, lumaki ka ng husto, ngunit abala pa rin ako sa lahat ng ito. Sa anong dahilan, hindi ko rin alam. Nakangiting sinabi ni Alex, ginagawa mo ito para sa ideya ng iyong buhay para sa iyong mga empleyado doon. Ikaw ang steel woman, hindi chef. Kaya bakit kailangan mong magluto? Hindi ako nang ahas na kainin ang luto mo. Pagkatapos ay napansin niya ang isang dokumento sa mesa. Casual niyang kinuha ito at tiningnan, an acquisition.
Sinabi ni Brittany, oo, hindi ba ang mga hinihingi para sa Lush Cosmetics ay lumalampas sa aming supply? Dahil napakaraming pera ang nakuha namin mula sa Hydra Group, naisip ko na pinakamahusay na gamitin ito, bababa pa rin ang halaga nito sa paglipas ng panahon. Kaya naman naantala ko ang pagkuha ng isang malaking pabrika. Mayroon kaming dalawang pagpipilian sa ngayon, ang Sunshine Co. at Bio Falls. Nang marinig ito, nataranta si Alex at pinutol siya. I don't understand all that business jazz, so just discuss this with Maya. Kausapin mo lang ako, kung kulang ang pera mo, ipapamasahin na lang kita. Pagkalipas ng 5 minuto, pumasok si Nicholas Hudson sa opisina, narito siya upang magparehistro para sa bakasyon. After asking him for further details, they realized na birthday ni Chloe siya ngayon. Dadalo sana siya sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Makikipagkita rin siya sa mga magulang niya. Tinapik siya ni Alex sa balikat. Napangiti siya habang sinasabi, okay lang. Ikaw ay medyo mahinhin. Nagawa mong himitayan ang aming munting kagandahan na si Chloe at makikilala mo pa ang kanyang mga magulang ngayon. Tapos hindi naman malayo ang kasal, di ba? Umiti si Nicholas nang nahihiyang. Aniya, bro Alex, it's all thanks to you for introducing me to her. How else would I be able to come this far with her? Ikaw ang aking matchmaker. Paano kung sundan mo ako sa party? Medyo, kinakabahan ako. You're a full-grown man, ano bang kinakabahan ka? Sige, sasamahan kita. Makalipas ang halos kalahating oras, nakarating na sila sa kinaroroonan ni Chloe. Isa itong apartment na may 3 silid na may sukat na 89 na metro kwadrado. Makikita na ang kanyang pamilya ay hindi masyadong mayaman. Gayunpaman, napansin ng dalawa ang isang binata na nakasuot ng suit at leather na sapatos sa loob nang pumasok sila sa apartment. Nandito daw siya para makipag-blind date kay Chloe. Kabanata 845. Si Nicholas ay talagang nabigla. Anong nangyayari? Medyo natarante rin si Alex. Matapos tingnan ng binata, nasa late 20s na siya. Ang suit ay mahusay na pinasadya, ngunit siya ay bahagyang kulang sa kanyang hitsura. Masyadong mataas ang hairline niya. Kung ito ay tumaas ng kaunti, ito ay magiging katulad ng pag-urong ng hairline ni Zach Carter. Tapos sabik na pinakilala siya ng isang babaeng katabi niya. Sis, bro-in-law, ang lalaking ito na ipapakilala ko sa iyo ngayon ay isang mayaman. Siya ay tunay na isang matagumpay na negosyante, ang kanyang negosyo ng pamilya ay lumalakas din. Nabalitaan ko na magsasama sila sa isang malaking kumpanya, ang kanilang kapalaran ay walang hangganan sa hinaharap. Bilang kapatid mo, kailangan ko pang umasa sa pamilya mo sa hinaharap. Malabo na narinig ni na Alex at Nicholas ang usapan, ngunit naiintindihan nila ang diwa nito. Ang babae ay tiyahin ni Chloe, ang pangalan niya ay Heather Halls. Ang binata na may urong na hairline ay si Chad Hunter, si Heather ang nagdala sa kanya dito para ipakilala niya kay Chloe. Ang kanyang walang tigil na mga papuri ay nagpatunog kay Chad na para bang isa siyang dakilang anak ng langit, isang pambihirang hiyas sa mga lalaki. Kahit na ang bahagyang pag-urong ng buhok na iyon ay naging patunay ng kanyang mataas na katalinuhan. Nakatutok ang mga mata ni Chad sa mukha ni Chloe at hindi umiiwas kahit kaunti. Halatang bilib siya sa maliit na dilag na ito na may maputing balat. Nakangiti siya sabay kuha ng isang box sa bulsa papalapit kay Chloe. Chloe, kasing ganda ng pangalan mo, I'm really satisfied. Kaarawan mo ngayon, para sa iyo itong string ng ruby necklace. Nagkakahalaga ito ng $38,000, isang limitadong edisyon ng Swarovski. Isa lang ito. Alam kong baka isipin mo na masyadong gastador ang pagsusuot ng ganoong kwintas dahil sa family environment mo, pero kailangan mo nang masanay sa ganitong uri ng pamumuhay ngayon. Matapos akong pakasalan sa hinaharap, nakatira ka sa isang marangyang manor at nagmamaneho ng BMW. Tutulungan ko rin ang pamilya mo ng nararapat. Nagkatinginan sina Nicholas at Alex, walang imak. Ano ka ba? Siya ay naglalagay ng gayong kahangahangang gawa na may $38,000 na kwintas. Matagal na nagsalita si Chad, may goosebumps pa sila sa buong katawan. At saka pagkatapos niyang ilabas ang kwintas, umikot talaga siya sa likod ni Chloe at gusto siyang tulungang maisuot ito. Napatalon si Chloe sa gulat. Nagmamadali niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay at sinabing, Mr. Hunter, ito. Masyadong mahal ang regalo. Hindi ko talaga matatanggap, kaya pakiusap ibalik mo.
Tawa ng tawa si Chad habang sinasabi, alam kong ganito ang magiging reaksyon mo. Huwag kang gumalaw, isusuot ko ito para sa iyo. Ito ang aking unang regalo para sa iyo. Marami pa sa hinaharap. Halimbawa kung magkaanak ka para sa akin, bibigyan kita ng $200,000. Kung magkakaroon ka ng pangalawang anak para sa akin, bibigyan kita ng isa pang $500,000. Natigilan ang ekspresyon ni Chloe. Samantala, nanlaki ang mga mata ni Heather. With an envious look, she smiled and said, Sis, narinig mo ba yon? Ang iyong pamilya ay magiging mayaman. Magkaroon ng 2 anak at mayroon kang $700,000 sa kabuuan. Chloe, bakit hindi ka magmadali at maupo kaya ang ilagay ni Mr. Hunter ang kwintas para sa iyo? Ay nako, bagay kayong dalawa para sa isa't isa. Kapag naging Mrs. Hunter ka na sa hinaharap, magiging mayaman ka ng asawa at mas mataas ang status mo kaysa dati. Ang mga salita ni Heather ay nagparamdam kay Chad na mas mayabang. Inawakan niya si Chloe sa mga balikat at idiniin ang likod niya sa upuan. Hindi na nakayanan ni Nicholas na manood. Tigilan mo yan. Sino ka sa tingin mo? Sumugod siya at marahas na tinulak si Chad. Nanghihina si Chad na muntik na siyang madapa at bumagsak sa lupa. Siya ay galit na galit doon at pagkatapos. Ikaw nanay. Sino ka ba? How dare you push me? May death wish ka ba? Natigilan din si Heather. Agad siyang sumigaw ng sarcastic, yeah, who are you even? Paano mo napagtripan ng isang taong ganyan? Sino ang nagimbita sa iyo na pumunta dito? Sis, kapitbahay mo ba ito? Itigil mo na ang pakikisama sa mga bastos na tao. Oh, hindi ka maaaring maging admirer ni Chloe, tama ba? Joke. Kung ikukumpara kay Mr. Hunter, wala kang mas mahusay kaysa sa isang tambak ng she**T. Lumabas ka na ngayon. Alex pursed his lips and said, you kinda lied through your teeth. Kahit sinong may malinaw na paningin ay makakapagsabi kung sino talaga ang she**T sa kanilang dalawa. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 846. Galit na galit si Heather. At sino ka? How dare you talk to me like that? Ako. Agad na tumalon si Chloe sa kinauupuan niya. Tiya. Kaibigan ko sila, huwag mo silang bastyusan. Pagkatapos ay niyakap niya ang braso ni Nicholas at ipinakilala siya sa kanyang mga magulang. Mom, Dad, ipapakilala kita sa boyfriend ko, ang pangalan niya ay Nicholas B. Hudson. Pa. Iniluwa ng mga magulang ni Chloe ang kanilang tsaa. Ano nga ulit ang middle name niya? Ang ama ni Chloe na si Adrian Zia ay nakatitig kay Nicholas na nakadilat ang mga mata. Namula ang mga pisngi ni Chloe, alam niyang hindi siya ang pinakamaganda sa pangalan nito. Nang magpapaliwanag pa lang siya, tumawa na si Chad. Talagang tinutupad mo ang iyong pangalan. Biha noon. Mukhang walang sapat na bra ang iyong pamilya kaya kailangan nilang pangalanan ang kanilang anak. Do you really think you deserve to be her boyfriend? Kawawa ka naman. Nagtataka ako kung sino ang nagbigay sa iyo ng mga bola upang pumunta dito. Iyong bra. Kay, isa kang clown kaya biro din ang pangalan mo. Dahil gamer noon si Nicholas, sanay na siyang magsalita pabalik kapag naglalaro. Agad niyang pinatikim si Chad ng sarili niyang gamot. Well, parang hindi naman mas maganda ang pangalan mo, Chad. Sino ba naman ang gumagamit ng pangalang iyon? Ang masama pa ay ikaw si Chad Hunter kaya hinahabol mo ba sila? Ito ba ay isang uri ng king? O may ginagawa kang illegal kay Chads? So, isusumbong ka ba namin sa pulis? Labis na galit si Chad. Gayunpaman siya ay nauutol sa tuwing siya ay nagagalit. Naging berde ang mukha niya. Oh how the dare. Ay inult mo. Ni. Nakahanap ng ibang mapag-usapan si Nicholas. Oh, so hindi lang umuurong ang hairline mo, nauutal ka pa. Hindi kita iniinsulto, sinabi ko lang na si Chad ka. Tinuro ni Chad si Nicholas. Why ikaw? Bastard. Ikaw ay Diyosa, dambububam. Kin. Napangiti si Nicholas. Oh, kahit ilang beses mo na akong tinawag na dada na flatter ako. Halos mapahagalpak ng tawa ang lahat pati si Scarlett ay tinakpan ang kanyang bibig. Sigaw ni Heather. Tama na. Manahimik ka, talo ka. Paano kung magaling kang makipagtalo?
Makakakuha ka ba ng asawa niyan? Kilala mo pa ba kung sino si Chad? Let me tell you, he's the general manager of Sunshine Co. Ang kumpanyang iyon ay malapit ng makipagsosyo sa isang mas malaking kumpanya at siya ay magiging isa sa mga direktor ng isang malaking korporasyon. Ang kanyang net worth ay magiging daan-daang milyon. Sa tingin mo ba siya ay isang tao na kaya mong i-provoke? Tingnan mo lang sarili mo. Humingi ng tawad sa kanya ngayon o tapos ka na at masisira ang buhay mo sa Michigan. Sunshine Co. Nagkatinginan sina Alex at Nicholas na kangiti ng nakakaloko. Nakita ni Alex ang acquisition project sa table ni Brittany. Bukod dito, mas alam pa ni Nicholas ang deal sa Sunshine Co. Siya ang pumunta para sa inspection. Ang boss ay talagang may apelyido na Hunter, ngunit ang general manager ay tiyak na hindi si Chad. Napansin ni Heather ang kanilang mga ekspresyon at naisip nila na nagulat sila. Nanunuya siya. Ha, natatakot ka ba ngayon? Kayong dalawang taon ay malamang na walang trabaho. Oh my, pwede ka bang maging thugs? Chloe, I have to say, you can't just find some random guy to be your boyfriend and definitely not a thug. Hindi lang siya magdadala ng pinsala sa iyo, magdudulot din siya ng pinsala sa iyong buong pamilya. Parehong masama ang tingin ng mga magulang ni Chloe kina Nicholas at Alex. Umiti ng malumanay si Alex. Tita ni Chloe, di ba? Alam mo ba kung aling negosyo ang kumukuha ng Sunshine Co? Kabanata 847. Sa totoo lang, nang marinig ni Chloe ang mga salitang Sunshine Co, gusto niyang itago ang kanyang mukha dahil sa kahihiyan. Gusto niyang magsalita at sabihin sa kanyang tiyahin na si Alex ang batang direktor ng negosyong kukuha ng Sunshine Co. Gayunpaman, hindi man lang siya binigyan ni Heather ng pagkakataong magsalita. Sinimulan niyang insultuhan si Alex. Aling negosyo? May kinalaman ba iyon sa iyo? Malalaman mo ba kung ano ang sinasabi ko kung sasabihin ko sa iyo? Kayong mga thugs kadalasan lang. Mag-away, manigarilyo at uminom, tama ba? Ang gagawin mo lang ay mga karera ng kotse at pumunta sa arcade. Alam mo ba kung ano ang acquisition? Hindi rin yun sinasabi ko na ito ay isang pakikipagtulungan. Whatever, it's no use explaining it to your lowlifes. Mga pako lang kayo sa balon. Itinama siya ni Nicholas. Ikaw ay mali. Ito ay isang palaka sa isang balon na walang alam tungkol sa dagat matandang hag. Napasimangot si Heather. How dare you correct me? Alam mo rin ba ang sinasabi mo? Hindi na kaimik si Nicholas. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng lakas sa galit at unti-unting nagiging Chad. Hoy, huntsman ba iyon? Galit na pumikit si Chad. Ako, ito ay Chad Hunter. Sige, Chad, hindi mo ba siya binigyan ng $38,000 necklace? But you're acting so arrogantly as if you buy one that was worth $250,000. Halika dito at tingnan kung ano ang inihanda ko. Inilabas ni Nicholas ang Reg Along inihanda niya noon pa man kwintas din iyon. Nagkataon na may nakalagay na pulang hiyas na pendant. Ang palawit ay napapalibutan ng maliliit na diamante na ginagawa itong medyo elegante at maluho. Sa magkatabi ang dalawang kwintas, kitang-kita kung alin ang mas maganda. Ang pulang hiyas na kwintas ni Chad ay mukhang mapurol at walang kwenta sa tabi ni Nicholas. Hindi lang ang mga magulang ni Chloe ang nagulat, si Chloe mismo ay nagulat din sa kwintas. Tinuro niya ito at tinanong Nick, hindi ba ito Starlight mula sa Stardo Jewelry? Bakit? Bakit mo binili? Nakilala ni Chloe ang kwintas dahil nakita ito ng dalawa nang sabay silang mamili. Nakilala rin ito ni Heather. Nako, Starlight talaga. Isa ito sa pinakamagandang kwintas na ginawa ng Stardew Valley. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 900 at 70,000. Paano nakuha mo ito? Sagot ni Nicholas. Paano pa? Binili ko, akala mo magnanakaw ako. Pagkatapos ay lumingon siya kay Chad na sobrang frustrated. Tingnan mo. Masasabi mo ba kung alin ang mas maganda ngayon? Nagtataka ako kung bakit niloloko mo ang isang kwintas na nagkakahalaga lamang ng $38,000. Tinawag mo pa ang pamilya ni Chloe na mahirap. Kaya sinasabi mong medyo mayaman ka. Oh, at sinasabi mong ikaw ang general manager ng Sunshine Co. Diba? Nasa akin ang phone number niya dito. Tawagan ko ba siya para malaman kung sino sa inyo ang totoo? Tumanggo si Chad. May number ka ng general manager.
Bluff lahat ng gusto mo. Sa kanyang pagkamatay, si Nicholas ay nagsasabi ng totoo at agad niyang dinil ang numero ng general manager. Gayunpaman, inagaw ni Alex ang telepono mula sa mga kamay ni Nicholas at sinabing, ikaw ang general manager ng Sunshine Co. Tumatawag lang ako para sabihin sa iyo na hindi naaprubahan ang pagkuha ng iyong kumpanya. Ano? Bakit? Nagsimulang magpanik ang nasa kabilang dulo ng linya, ang tunay na general manager ng Sunshine Co. Nagbigay siya ng maraming pagsisikap upang kumbansihin ang Lush Cosmetics na kunin ang kanilang kumpanya. Ito ay dahil gusto lang niyang matapos ito sa lalong madaling panahon o malugi ang kanyang kumpanya. Hindi niya kayang bayaran ang sweldo ng kanyang mga empleyado. Kung huminto sila ng isa pang buwan o higit pa, pipilitin sila ng bangko na bayaran ang kanilang mga utang. Hindi lamang sila mabangkarot, kailangang bayaran ng mga direktor ang mga utang gamit ang kanilang sariling pera at ari-arian din. Kailangan niyang tiyakin na ang pagkuha ay perpekto at matagumpay. Sagot ni Alex. Bakit? Dahil nalaman ko kung gaano ka-unreliable ang kumpanya mo. Paminsan-minsan kang lumipat ng manager. Kahit na ang taong tulad ni Chad Hunter ay maaaring maging manager. Well, iyon lang, tumawag lang kami para ipaalam ito sa iyo. Siyaw. Parehong natahimik sina Heather at Chad. Anong nangyari? Makalipas ang ilang sandali, tumawa si Heather. Oh Lord, namamatay ako sa kakatawa. Kayong dalawa ay kailangang magkaroon ng karera sa pag-arte, kung hindi, ito ay isang kawalan para sa Amerika. Kailangang magpartner kayong dalawa sa isang gawa. Ito ay magiging isang kamanghamanghang palabas, alam ko lang ito. Tumawag kami para lang ipaalam sa'yo. Naiisip mo ba na isa kang boss ng isang malaking korporasyon? Inaasahan kong hindi ka tumawag, ang lahat ay isang bluff. Mag-ingat ka, baka kumidlat ka kapag nagsisinungaling ka. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 848. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Chad. Tiningnan niya ang screen ng kanyang telepono at napagtantong tawag iyon ng kanyang tiyuhin, si Douglas Hunter. Bumaba ang kanyang puso sa kanyang tiyan. Alam ni Chad na si Douglas ang aktual na general manager ng Sunshine Co. Nabluff lang siya sa harap ni Heather kanina. Kung si Uncle ang tumatawag sa akin ngayon, ibig bang sabihin ay tinawag na talaga siya ng punk na ito? Sinulyapan niya si Nicholas, ngunit hindi naglakas loob na hindi sagutin ang tawag ng kanyang tiyuhin. Pagkatapos kunin, magalang niyang sinabi, Tito. Pagkatapos noon, isang malakas at marahas na pagbulyaw ang nagmula sa kabilang linya. Chad, kalokohan mo. Ano ang sinusubukan mong bunutin doon? May nasaktan ka na ba? Mas mabuting lumuhad ka sa harap ni Mr. Hudson at ang mga tao sa harap mo at humingi ng kapatawaran upang muling isaalang-alang nila ang pagkuha ng Sunshine Co. Kung hindi, babaliin ko ang dalawang paa mo. Alam mong tao ako sa aking salita. Tito, ikaw, nagbibiro ka, di ba? Sino ang may oras na makipagbiroan sa iyo? Ibigay sa akin ang iyong lokasyon ngayon din. Pupunta ako roon sa pinakamabilis na makakaya ko. Nagulat si Chad. Alam na alam niya ang ugali ng kanyang tiyuhin, totoo naman na ganoon din siya kalupit sa pamilya kapag galit siya. Kung sinabi niyang baliin niya ang mga pako, gagawin niya talaga. Matapos sabihin sa kanya ni Chad ang kanyang lokasyon, agad na ibinaba ni Douglas ang tawag. Nabulunan si Chad nang lumingon siya kina Nicholas at Alex. Nauutal niyang sabi, sino kayong mga tao? Sa sandaling iyon, tapos na si Chloe sa pagiging isang manunood lamang at nagsalita. Ginoo. Hunter, maaaring hindi mo ito alam, ngunit ang pagkuha ng Sunshine Co. ay hindi pa naaprubahan. May isa pang korporasyon na nakikipagkompetensya sa iyo. Pero parang walang chance laban sa kanila ngayon ng Sunshine Co. Nagulat si Heather. Chloe, paano mo nalaman ang tungkol dito? Umasa si Chloe. Tita, alam mo ba kung saan ako kasalukuyang nagtatrabaho? Walang ideya si Heather at nilainggan niya ang kanyang kapatid na si Scarlett. Sinabi ni Scarlett, nagtatrabaho si Chloe sa Lush Cosmetics. Napaawang ang bibig ni Heather. Lush Cosmetics. Ang Lush Cosmetics ba ang may daya sa mga commercial nila? Umanggo si Chloe. Oo. Nanlaki ang mga mata ni Heather. Talaga. Ngunit iyon ay Lush Cosmetics. Ang isang bote ng kanilang cream ay nagbebenta ng daan-daang libo. Nagtatrabaho ka talaga doon. Teka, pero ano ang kinalaman nito sa Sunshine Co? Umiling si Chloe.
ginagawa nito. Ang Lush Cosmetics ay ang kumpanyang umaasa na makuha ang kanilang kumpanya. Boyfriend ko ang inspector ng Sunshine ko. At ang lalaking ito. Siya si Alex Rockefeller, ang boss ko at ang batang direktor ng Lush Cosmetics. Ang formal na pagpapakilala ay nabigla sa kaibuturan ni Heather at Chad. Laking gulat ni Scarlett at ng kanyang asawa kaya tumayo na rin sila, hindi alam kung saan ilalagay ang kanilang mga kamay. Hindi nila inaasahan na dadalo ang amo ng kanilang anak sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Makalipas ang 20 minuto, nagmamadaling lumapit ang isang lalaki. Walang pag-aalinlangan, inampes niya si Chad sa mukha. Bastos ka. Lumuhad ka agad. Kabanata 849. Ang taong dumating ay si Douglas. Para bang hindi sapat ang isang sampal, sinimulan niyang suntukin si Chad hanggang sa mamaga ang kanyang mukha. Lumuhod. Humingi ng tawad. Oh, babaliin ko ang 2 paa mo. Tila napakasigla ni Douglas habang kumikinang ang kanyang mga mata habang walang awa niyang pinapalo ang kanyang pamangkin. Sapat na ang kanyang mga suntok para matanggal ang 2 ngipin ni Chad at dumyugo ang kanyang ilong. Napaluhod si Chad at pinaluhod kahit ayaw niya. Ito ay sapat na upang takutin si Adrian at ang kanyang buong pamilya. Ang pamilya ng tatlo ay mga normal na mamamayan lamang, si Adrian ay isang normal na manggagawa lamang ng ilang hardware store. Nagawa lamang niyang maging pinuno ng kanyang pangkat na may sweldong $5,000 bawat buwan, sapat lamang upang matustusan ang pamilya sa isang malaking lungsod sa Michigan. Si Scarlett naman ay janitor lang sa isang accounting firm kaya mas mababa ang sahod niya. Ito ang dahilan kung bakit ang dalawa ay karaniwang maging maingat sa lahat ng oras. Hindi nila nais na pukawin o saktan ng sinuman. Masyado lang silang mahirap para makipagtalo sa iba at nag-aalala na baka aksidente nilang masaktan ng isang mayaman at makapangyarihang tao. Kaya naman hindi pa nakakakita ang mag-asawa ng ganitong madugong mga eksena na naging dahilan upang mapatalon sila sa takot at pilit na pigilan ang 2 lalaki sa gulat. Si Heather naman ay nakaramdam ng matinding takot sa kanyang puso. Napagtanto niya na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Talagang hindi niya inasahan na imbitahan ng kanyang pamangkin ang boss ng Lush Cosmetics at ang decision maker para sa pagkuha ng Sunshine ko. Ang tanging dahilan kung bakit niya ipinakilala si Chad kay Chloe ay dahil umani siya ng mga benepisyo mula sa kanya. Si Heather ay isang babaeng mahilig sa pagsusugal at magsusugal din siya ng maraming pera. Kanina lang masyado siyang natalo sa isang laro. Hindi lang nawala lahat ng ipon niya, nag-loan pa siya ng $500,000 pa. Kung hindi niya ito mabayaran sa loob ng 1 linggo, kukunin nila ang kanyang bahay. Alam niyang magagalit sa kanya ang kanyang asawa kapag nangyari iyon. Kaya naman, naalala niya ang kanyang magandang pamangkin. Nagsimula siyang ipagmalaki kung gaano kaganda ang kanyang pamangkin kay Chad at sinabing maaari niya silang iset up. Karaniwang ibinibenta niya ang sarili niyang pamangkin, alam niyang kailangan niyang pasanin ang malubhang kahihinatnan kung ilantad ni Chad ang kanilang negosyo. Si Chloe, gayunpaman, ay nahaharap sa iba't ibang uri ng mga senaryo noon kaya't sanay na siya sa ganito. Inayla niya ang kanyang mga magulang sa isang tabi, sinabi sa kanila na huwag humadlang. Pulong niya. Ginoo. Nandito si Rockefeller kaya huwag kang mag-alala. Napatingin ang 2 sa kalmadong anak na babae at bumalik kina Nicholas at Alex. Ang kanilang presensya lamang ang nagpakalma sa kanila at nakaramdam sila ng pagmamalaki sa kanilang anak na babae. Todd. Matapos lumuhad si Chad, nauutal siyang humingi ng tawad. Sorry, nagkamali ako. Umisi ang bibig ni Nicholas, labis na nasisiyahan sa kinalabasan. Ito ay isang bihirang pagkakataon sa kanya. Sumenyas siya kay Alex. Huwag kang humingi ng tawad sa akin, dapat kang humingi ng tawad sa aking kapatid. Siya ang gumagawa ng desisyon para sa pagkuha ng iyong kumpanya. Si Chad ang pinakakinatatakutan sa kanyang tiyuhin sa buong pamilya, hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang yabang o galit bagkus ay lumuhad kaagad kay Alex at humingi ng tawad. Ngunit hindi alam ni Douglas kung sino si Alex. Nalilito siya, hindi maintindihan ang nangyayari. Tumingin siya kay Alex at lumingon kay Nicholas. Ginoo. Hudson, sorry pero ang kapatid mo ay... Pagmamalaki ni Nicholas. Ang aking kapatid na si Rockefeller ay ang boss ng Lush Cosmetics. Nagulat si Douglas, magalang na humingi ng tawad kay Alex. So Mr. Rockefeller pala, pasensya na hindi ko agad na-realize.
Humihingi ako ng paumanhin sa gulo na naidulot din sa iyo ng aking handgal na pamangkin. Hindi alam ng brat na ito kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang walang kwentang buhay kaya maaari mo siyang patulan kahit anong gusto mo. Kahit nabugbugin mo siya hanggang mamatay, hindi ako tatutol kahit kaunti. Tahimik lang si Alex simula nang pumasok si Douglas sa apartment, kumikinang ang mga mata habang nakatitig sa medyo may edad na. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 850. Sa wakas ay nagsalita siya, walang pakialam. Hindi naman talaga ako na-offend ng torpe mong pamangkin. Pumunta lang siya dito para ligawan ang girlfriend ng kapatid ko. Sinubukan pa niyang gumamit ng 38,000 na kwintas para i-provoke ang kapatid ko, joke lang. Thud. Sinipa ni Douglas si Chad sa kanyang ibaba, pinabagsak ang kanyang mukha sa lupa bago siya pinagalitan. Bastos ka. Nakalimutan mo na ba ang pangalan ng iyong pamilya dahil lang sa may pera ka? Kung hindi namatay ng maaga ang tatay mo, matagal ko nang nabali ang dalawang paa mo. Misteryosong umiiyak si Chad habang nakaturo kay Heather. Tito, itong babaeng ito ang unang lumapit sa akin na nagsasabi na ibebenta niya sa akin ang kanyang pamangkin. Aba, hindi pa ako kasal kaya sinusubukan ko lang na magkaanak at tumulong na panatilihin ang linya ng aking pamilya. Para kay tatay. Napakunot ang noo ni Chloe sa narinig. Ibenta mo ako sa iyo. Magkano ang kinuha niya? Nagsimulang mouthful si Chad, nag-aalangan na magsalita. Gayunpaman, muli siyang sinampal ni Douglas sa mukha. Sabihin mo. Sagot ni Chad, binigyan ko siya ng 300,000. At kapag nakatulog na ako sa iyo, pumayag akong bigyan siya ng isa pang 300,000. Sumabog sa galit sina Adrian at Scarlett. Agad na lumapit si Adrian kay Heather at sinampal ito ng 3 beses sa kanyang mukha. Kahit na siya ay isang mabait na tao, tiyak na mas nakakatakot siya kaysa sa karamihan kapag siya ay nagagalit. Sumugod din si Scarlett, kinamot ang mukha ni Heather at sumigaw. Well, hindi ba ikaw lang ang pinakamaganda, Heather? I treat you like family, but you dare sell my daughter. Gaano ka maaaring maging hindi makatao? Pamangkin mo si Chloe at ibinenta mo siya ng $600,000. Ano ang iniisip mong magagawa mo iyon? Sis, kuya, tumigil ka. Kumuha ako ng $500,000 mula sa mga loan shark sinasabi ko sa iyo. Kung hindi ko sila mabayaran sa loob ng 1 linggo, kukunin nila ang bahay ko. Hindi ko maaaring ipaalam sa aking asawa ang tungkol dito. Iwalayan niya ako for sure. At hindi naman masamang tao si Chad. Oh, please tumigil ka na. Pero hindi pa tapos ilabas ni Adrian ang galit niya. Sinampal niya ulit siya at sumigaw. Magwala ka. Hindi ka na pamilya sa amin, hamak ka. Magwala ka sabi ko. Sige sige. Aalis na ako, okay. Tumakbo kaagad si Heather pagkatapos ma-kick out. Kinailangan pang aliwin ni Chloe ang kanyang mga magulang at pag-aanan ang kanilang galit. Kanina pa nakatitig si Alex kay Douglas, tila lalong nagiging curious sa lalaki. Napansin niya na ang lalaking ito ay hindi tulad ng karaniwang tao. Parang may mystical energy sa loob niya. Ang Nara bracelet sa kanya ay isang mystical tool din. Gayunpaman, tila may bahagyang pahiwatig ng enerhiya ni Lin sa loob niya. Binugbog talaga ng lalaking ito si Chad hanggang sa mamaga ang mukha dahil sa napakaliit na bagay. Nagpakumbaba pa siya ng husto na hindi tumugma sa kanyang katayuan kahit kaunti. Ngunit sa kabila ng pagiging mapagpakumbaba niya, napakainit ng ulo niya sa sariling pamangkin. Ikanaway ni Alex ang kanyang mga kamay. Ginoo. Hudson, kailangan mo ba ng pera? Ito lang ang naiisip na dahilan ni Alex. Tumingin si Douglas kay Alex at tumango. Magiging tapat ako sa iyo, Mr. Rockefeller. Natigilan ako sa aking negosyo at hindi ko mababayaran ang mga sweldo ng aking mga empleyado kung magpapatuloy ito. Higit sa lahat ang aking anak. Kailangan kong bayaran ang kanyang mga mamahaling bayarin sa ospital. Hindi ko sinasabi ito para makuha ang iyong simpatiya, ngunit ang sunshine ko ay talagang ibinibenta sa medyo makatwirang presyo. Tinanong ni Alex, ano ang na-diagnose ng iyong anak na babae? Nag-aalangan si Douglas saka umiling. Sinabi ng doktor na tila hindi nila maaaring ilagay ang kanilang daliri dito. Tumanggo si Alex habang tinatapik ang mesa. Pwede ko bang makita ang anak mo? Hindi maintindihan ni Douglas ang ibig niyang sabihin.
Napangiti si Alex. Ginoo. Hudson, lumayo tayo saglit at mag-usap. Nagulat si Nicholas ngunit nagpasya siyang huwag magtanong. Paglabas ngumiti si Alex ng sarkastikong tanong, Mr. Hudson, hindi ka lang isang normal na negosyante, di ba? Masyado ka bang kasali sa grave goods? Kabanata 851. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Douglas habang nakatitig kay Alex na may pagkabigla sa kanyang mga tampok. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Alex. Ano? May nasabi ba akong mali? Umiling si Douglas at nagtatakang nagtanong. Sir, paano? Paano mo nalaman ito? Itinuro ni Alex ang bracelet sa kanyang pulso. Ang mystical tool na iyon ay hindi masyadong masama, nakakatulong ito upang mabawi ang ilan sa enerhiya ng yin. Gayunpaman, walang paraan upang alisin ang lahat ng ito. Kaya, Mr. Hunter, kailangan mong mag-ingat. Medyo mabigat ang pasanin mo sa katawan. Kapag ang enerhiya ng yin ay tumagos ng mas malalim, aabot ito sa limitasyon, at kapag dumating ang oras na iyon, kahit ang mga Diyos ay hindi ka mailigtas. Sa sandaling iyon, libo-libong ekspresyon ang lumipad sa mukha ni Douglas. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya ng buong paggalang sa kanya. Tono. Sir, superior ka ba sa mga mystical na tao? Maaari mo bang iligtas ang aking anak? Pagkatapos magsalita ay napaluhod siya sabay hampas sa harap ni Alex. Mukha siyang nabalisa ngunit kinakabahan at umaasam sa parehong oras. Kinaway-kaway ni Alex ang kanyang mga kamay at agad na binuhat si Douglas ng hindi nakikitang puwersa na nagpapatunay na si Alex ay isang superior na nilalang ng mystical power. Lalong naging magalang ang kilos ni Douglas. Sir, kung maaari mong pakiusap na iligtas ang aking anak, ang aking abang sarili ay handang paglingkuran ka ng buong puso. Huling pakiusap ni Douglas sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Tila nawala nang masabi si Alex at humagalpak ng tawa. Hindi ka magandang tingnan kaya bakit gusto kong maghintay ka sa akin? Tama na, tuturuan ko muna ng leksyon ng matataas at makapangyarihang pamangkin mo, pero sinong mag-aakalang may makikilala akong katulad mong kawili-wili? Mailigtas ko man o hindi ang iyong anak ay hindi isang pag-uusap para sa kasalukuyan. Una, sabihin sa akin ang tungkol sa sitwasyon ng iyong pamilya. Saan mo nakuha itong yin energy? Makakaasa lang si Douglas na maabot ito sa tamang oras at mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Inayos niya ang sarili at nagsimulang magsalita. Mahabang kasaysayan ang isyong ito. Pinakamabuting magsimula akong magpaliwanag mula sa aking mga ninuno. 3 henerasyon na ang nakalilipas, ang aking mga ninuno ay nasa libingan na pagnanakaw sa negosyo upang ilagay ito ng maganda, kami ay mga raider ng Nichu. Tumango si Alex, hindi ito nakakagulat. Ginamit niya ang kanyang third eye at nakita niya na ang negatibong enerhiya sa kanyang katawan ay may kinalaman sa mga patay. Di nagtagal, sinabi sa kanya ni Douglas ang natitira sa kanyang kwento. Sa pamilyang ito, hindi lamang kinuha ni Douglas ang mga gawin ng pagiging isang Tomb Raider, ginawa rin ng kanyang anak na si Susan at may mga pambihirang kakayahan at talento. Sa pamilyang ito, halos lahat ay nasa linyang ito ng hanap buhay, ganoon din ang ama ni Chad. Gayunpaman, sa proseso ng isang libingan na pagsalakay noong 1 taon, sa kasamaang palad ay pumasa siya. Ang anak na babae ni Douglas ay naging biktima din ng kakaibang sakit na maaaring mangyari sa kanya kung hindi siya nakuha ng kanyang amo sa tamang oras. Gayunpaman, mahigit 1 taon na ang lumipas at halos maubos ang lakas ng kanyang buhay. Nangako ang Panginoon na ililigtas niya ang kanyang anak bago ito pumanaw, ngunit sa kasamaang palad, ito ay walang laman ng mga salita. Nagulat si Alex nang marinig iyon. Tila nakatagpo si Susan ng masasamang nilalang noong ninakawan niya ang libingang iyon noong 1 taon. Tumango si Alex bilang pag-unawa. Nakuha ko na. Paano ito kapag natulungan ko ang aking kaibigan na ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang kasintahan, titingnan ko ang kalagayan ng iyong anak? Si Douglas ay labis na masaya at labis na nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Tinawayan ito ni Alex. Kunin mo ang pamangkin mo at hintayin mo ako sa ibaba. Opo, Ginoo. Nagmamadaling sagot ni Douglas. Si Richie. Bumalik sa bahay ni Chloe, ang lahat ay naghihintay pa rin ng balisang. Sa kanilang mga mata, si Master Alex ang pinakamataas na pinuno, kaya kapag wala siya, hindi matutuloy ang kaarawan. Nakalagay pa rin sa mesa ang cake nang magsalita si Nicholas. Hindi dapat maging problema ang paggupit ng cake basta't mag-iwan tayo ng isang slice kay Alex. Gayunpaman, hindi pumayag si Chloe.
Sa panahong ito, ipinakilala na ni Chloe si Nicholas sa pamilya. Walang pagtutol ang kanyang mga magulang hanggat hindi pa masyadong matanda ang kanyang kasintahan, may disenteng trabaho at hindi hudlom. Maaaring mukhang medyo chubby si Nicholas pero mas maganda ang kanyang average na hitsura kaysa kay Chad na nakaluhod sa tabi nila. Ang 79,000 perlas na kwintas ay ipinakita sa kanilang harapan sa halos nakakabulag na kagandahan. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 852. Ang mga magulang ni Chloe ay lubos na nasisiyahan. Ipinakilala ni Nicholas ang kanyang sarili bilang pangalawang henerasyon ng pag-unlad ng demolisyon sa California. Siya ay nagmamay-ari ng ilang mga mansyon sa bahay na nagkakahalaga ng malaking halaga. At parang hindi pa iyon sapat, nakatanggap din siya ng performance shares na malamang ay nagkakahalaga ng milyon-milyon o kahit bilyon sa hinaharap. Isa sa 1,000,000 ang pagkakataong makahanap ng manugang na tulad nito. Ano pa ang mahihiling ng kanyang mga magulang? Narinig lahat ito ni Chad habang nakaluhod sa tabi nila. Ang puso niya ay tinusok sa kahihiyan nang maalala kung paano niya ipinakita ang isang kwintas na nagkakahalaga ng 38,000 at kung paano niya ipinagmalaki ang pagkakaroon ng anak sa halagang 20,000. Nako, gustong-gusto niyang humanap ng butas na mapagtatagwan. Sa wakas ay bumalik sina Alex at Douglas. Agad na kinaladkad ni Douglas si Chad at umalis habang si Alex ay nanatili para ipagdiwang ang kaarawan ni Chloe kasama ang kanyang pamilya. Nagmamadaling dumating si Alex kaya hindi siya naghanda ng anumang espesyal na regalo. Ngunit pagkatapos ng kaunting pag-iisip, kumuha siya ng isang tableta para sa enerhiya ng dugo at ngumiti. Hindi ako masyadong naghanda kaya heto, gawin mo itong regalo sa iyong kaarawan. Asterisk si Richard asterisk. Ito ang oras ni Nicholas para sumikat. Naramdaman ni Alex na kung mananatili siya, sinusubukan niyang agawin ang atensyon kaya pagkatapos kumain ng isang slice ng cake, nakangiti siyang umalis. Si Nicholas ay naging kaklase at kaibigan niya sa loob ng maraming taon, kaya natuwa si Alex nang makitang bahagi na siya ng pamilya Zia na may matagumpay na buhay. Bago siya umalis, binati niya si Nicholas. Mabait na babae si Chloe. Pahalagahan mo siya. At kapag nagpakasal ka, bibigyan kita ng magandang regalo. Pagkaalis, sumakay si Alex sa kotse ni Douglas ngunit napansin niyang wala na si Chad. Mukhang sinabihan na siya ni Douglas na sumigaw. Ginoo. Rockefeller, pupuntahan ba natin ngayon ang anak ko? Maingat na tanong ni Douglas sa kanya. Pero na. Si Susan ay nasa Michigan State Hospital kamakailan habang ang kanyang kalusugan ay patuloy na bumababa sa bawat pagdaan ng araw. Para sa halos 20 oras sa isang araw, siya ay nanatiling himatayan at hindi tumutugon. Nang sa wakas ay nagising siya, nanatili siyang tulala sa kanyang kamalayan na kumukurap-kurap sa labas. Habang nagmamaneho si Douglas, ipinaliwanag niya kay Alex ang sitwasyon ng kanyang anak. Gayunpaman, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital bago siya dumating. Ang tawag ay nagsabi na ang kalagayan ni Susan ay lumalala at ang kanyang puso ay mabilis na nabigo na posibleng huminto anumang oras. Inimok nila siya na magmadali sa ospital. Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni Douglas sa gulat at pagkabalisa. Tinapakan niya ang gas. Habang bumibilis siya, nagkaroon siya ng ilang near misses at 2 beses siyang nagpa-red light, baka hindi na niya mapanatili ang kanyang lisensya pagkatapos nito. Alas 6:30 ng gabi, sa wakas ay nakarating siya sa emergency room at natagpuan ang 2 doktor na desperadong sinusubukang buhayin si Susan na nasa kritikal na kondisyon. Napansin ni Alex na siya ay isang magandang babae malapit sa 30 taong gulang. Gayunpaman, sa maputlang puti ng kanyang mukha, halos hindi siya makahinga. Batay sa mga figure sa monitor, si Susan ay nasa pintuan na ng kamatayan. Galit na nagkapor sa kanya ang isang batang babaeng doktor, ngunit tila walang saysay ang sitwasyon. Ako na ang papalit ngayon. Nagsalita si Alex at ipinatong ang mga kamay sa doktor para pigilan siya. Kung titingnan ang kalagayan ni Susan, hindi makakatulong ang CPR dahil ang kanyang bagsak na kondisyon ay dahil sa epekto ng negatibong enerhiya sa loob niya. Ano? Napabalikwas ang doktor habang nakatingin sa kanya, halata sa mukha niya ang galit, sino ka sa tingin mo? Tumabi ka, huwag mong hadlangan ang paraan ko para iligtas ang isang tao. Umiling si Alex. Hindi mo siya mailigtas sa ganitong paraan. Natarante siyang tinitigan ng doktor pagkatapos ay humagulgol siya sa galit. Umalis ka dyan, sino ka sa tingin mo?
Sa tingin mo ba ay kaya mong pasanin ang responsibilidad na pigilan ako sa pagliligtas ng isang pasyente? Bahagyang tumango si Alex. Kaya kong tanggapin ang responsibilidad. Nang makita ni Alex ang ekspresyon ng doktor na parang gusto niya itong paghiwalayin, nasabi na lang ni Alex si Douglas, "Hoy, alisin mo lahat." Kabanata 853. Bilang karagdagan sa pagiging isang bihasang Tomb Raider, si Douglas ay isa ring master sa martial arts. Ang paglilinis sa isang silid na puno ng mga medikal na kawani ay walang problema. Habang pinapanood ng babaeng doktor si Douglas na sinunod ang utos ni Alex, umabot sa kumukulo ang kanyang galit. Nagsimula siyang sumigaw. Nawala ka na ba sa isip mo? Anong klaseng ama ka? Sino ang taong iyon? Kung ikaw ay isang medikal na propesor o isang medikal na eksperto, ikaw ay katawa-tawa. Umalis ka sa pagkakataong ito. Matapos parusahan si Douglas, dumiretso siya kay Alex. Inilagay na ni Alex ang isang palad sa dibdib ni Susan na tinatawag ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Sa mga mata ng babaeng doktor, ito ay isang ganap na walang silbi na maniobra. Nanlilisik ang mga mata niya kahit nahawak niya ang dila. Sinulyapan siya ni Alex sa pamamagitan ng kanyang maskara at nakita na ang kanyang makintab na maitim na mga mata ay namumulaklak sa galit at poot. Sa hitsura nito, malamang ay nasa 20-something na siya. Kung maaari mong garantiya na may iligtas mo ang pasyenteng ito at pipirmahan ang form ng garantiya ng doktor, aalis na ako sa pangalawang pagkakataon. Sinalubong siya ng tingin ni Alex bilang hamon. Niloloko mo ba ako? Walang paraan ng medikal na paggamot ang nagpapahintulot sa 100% garantiya, nangangahas ka bang pirmahan ito? Gagawin ko. Itinutulak na ni Douglas ang doktor nang matapos magsalita si Alex. Bilang isang ama, naiintindihan niya ang sitwasyon ng kanyang anak at ang isang normal na doktor ay hindi makakatulong sa kanya. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakahiga sa isang hospital bed ngayon ay dahil nakakonekta siya sa isang IV drip para sa mga kinakailangang nutrients. Pakawalan mo ako. Ikaw ay walang katotohanan. Ito ay pagpatay. Wala kang karapatang maging ama. Hindi nagatubili si Douglas sa kanyang mga galaw. Matapos siyang itulak palabas, napabalikwas siya sa malupit na tono. Si Dr. Larsen, hindi mo ba alam ang sarili mong kakayahan? Ang aking anak na babae ay nakahiga dito sa loob ng higit sa 1 buwan at sinuri mo siya ng 12 beses. May nakita ka bang kahit ano? To be honest with you, wala akong pag-asa na iligtas mo ang anak ko. Isa ka lang nurse sa akin. Masakit ang mga salita, ngunit hindi niya mapabulaanan ang katotohanan iyon. Kasabay nito, si Alex ay gumagamit ng espiritual na enerhiya upang pahabain ang puwersa ng buhay ni Susan at gamitin ang kanyang third eye sa kanya. Nayanig siya sa kanyang nakita. Ang dami ng enerhiya ni Lynn sa kanyang katawan ay kamangha-mangha na para bang ito ay kabilang sa 1,000 taong gulang na bangkay. Ang mas ikinagulat niya ay buhay pa ito. Ang mga normal na tao ay hinding-hindi makakaligtas sa ganoong kalaking bigat ng yin energy sa kanila. Matagal na sana silang namatay o naging demonyo pa. Para sa isang taong mukhang mahina gaya ni Susan, ang pagiging buhay ay isang hindi maisip na gawain. Biglang natisod ni Alex ang kaunting enerhiyang yang sa katawan ni Susan na parang parola sa gabi. Ito ay maliit ngunit naroroon. Ang maliit na patak na ito ng enerhiya niyang ay nagbibigay kay Susan ng kanyang huling bit ng lakas ng buhay. Nilapitan ni Alex at nalaman na ang pinagmumula ng enerhiyang ito ay nagmumula sa isang kwintas sa kanyang leeg. Isang solong, kumikinang na gininto ang deep sea pearl ang nakakabit dito. Pakiramdam ni Alex ay para siyang tinamaan ng kidlat, puno ng hindi makapaniwala ang mukha. Ang perlas na ito ay halos kapansin-pansing katulad ng perlas na ibinigay ng kanyang ama kay Claire Asek sa kanilang unang pagkikita. Lahat ng deep sea golden pearls ay halos magkamukha. Ngunit ang dugo na natatakan sa loob ng isang ito kasama ang isang selyadong spell ay gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Nanginginig ang kamay ni Alex habang hawak niya ang perlas at ginamit ang kanyang mental powers para silipin ang loob nito. Natagpuan niya ang isang salita sa loob nito, Rockefeller. Ang mga marka ng dugo ay nilikha gamit ang iba't ibang mga rune, isang anyo ng isang spell. Nakikilala ni Alex ang marka ng dugo sa sarili niyang dugo. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 854. Ang tanging kaibahan ay ang dugong nakatatak sa loob ay mapurol at mahina na walang gaanong lakas na natitira sa spell. Tumatakbo ang kanyang mga iniisip. Ito talaga.
Senyales ng tatay ko. Kilala ni Susan Hunter ang aking ama. Ang master na sinabi ni Douglas ay ang aking ama. Tumingin si Douglas kay Alex na may hawak na kwintas ng kanyang anak sa isang kamay habang nakatitig sa kalawakan. Nang ipaalala niya sa kanya na gawin ang kanyang trabaho, ang kanyang tingin ay nahulog sa monitor ng rate ng puso at nakita na ito ay unti-unting tumataas, ang mga estatistika ay unti-unting bumabawi. Nakakaluwag naman, si Master Alex ay talagang nakahihigit. Samantala, walang ideya ang mga medical staff sa hallway kung ano ang nangyayari kaya tumawag sila ng security para sumugod sa kwarto. Buksan mo ang pinto, buksan mo ang pinto. Nakakabingi ang tunog ng kanilang mga bituta. Masisira na ang pinto. Kumunot ang noo ni Alex. Douglas, bantayan mo ang pinto at huwag papasukin ang sinuman. Ginagamot ko ang iyong anak ngayon at napakahalaga na walang mangistorbo sa akin sa panahong ito. Tumanggo si Douglas. Oo, naiintindihan ko. Panigurado, Master Alex, hindi ko sila papapasukin kahit nasa ibabaw ng bangkay ko. Binuksan niya ang pinto at padubog na lumabas. Natambas sa sahig ang dalawang security personnel sa harap ng pinto. Walang papasok sa silid na ito o hindi ako magpapakita ng awa. Si Douglas ay may kakayahan sa pakikipaglaban ng isang advanced Royal Rank Warrior. Mabangis ang kanyang tingin habang nakatayo na may determinadong paninindigan. Walang sino man sa ospital ang nangahas na lumapit sa kanya. Ngunit hindi niya naramdaman na nakakatakot ito kaya't inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isa sa kanyang mga nasasakupan. Jackal, magtipon ng 100 lalaki at pumunta sa Michigan State Hospital ngayon kung saan nakatira ang aking anak na babae. Natahimik ng 1 minuto ang linya. Boss, mag-aaway ba tayo? Utol ni Douglas. Tumahimik ka at pumunta ka kaagad. Opo, Ginoo. Gulat na gulat ang mga staff sa ospital. Bakit niya dadalhin ang 100 lalaki dito? Para tambangan ang ospital at kunin ito bilang kanila. Sa kasalukuyan, ang isang daliri ni Alex ay nakapatong sa kanyang glabella, ang puwang sa pagitan ng kanyang mga kilay, at isa pa sa kay Susan. Sinusubukan niyang i-absorb ang ilan sa yin energy mula sa kanyang katawan. Ang hindi kilalang kapangyarihan na mayroon siya ay may kakayahang sumipsip ng anumang anyo ng enerhiya mula sa labas at gamitin ito bilang kanyang sarili. Sa isang iglap, ang mabigat na bigat ng enerhiya ni Yin ay naulipat sa kanyang katawan. Pinalamig siya nito hanggang sa buto at nanginginig siya sa lamig ngunit nagngangalit ang kanyang mga ngipin at diniinin. Kung ang babaeng ito ay may kinalaman sa kanyang ama, hindi niya ito hahayaang mamatay sa anumang pagkakataon. Uli. Sa sandaling iyon, hiniling niya na ang banal na perla sa kanyang energy core ay maalis ang karamihan sa yin energy, ngunit hindi iyon nangyari. Tila ang banal na perlas ay walang interes sa ganitong uri ng enerhiya ng yin. Sa huli, ginamit ni Alex ang 7 Needles of Exorcism para pilitin ang malaking halaga ng yin energy sa sarili niyang katawan. Dahil doon, wala na sa kritikal na kondisyon ang buhay ni Susan. Makalipas ang 20 minuto, nagpakawala ng mabigat na hininga si Alex, binaligtad ang kanyang essence, isang layer ng crystallized na yin sa kanyang mukha, at nabasag ito nang bumagsak ito sa sahig. Tumingin siya kay Susan na muntik nang nakatakas sa kamatayan. Bumalik na sa normal ang tibok ng puso niya. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw si Susan mula sa kanyang pagkakatulog. Nakita niya si Alex sa madilim na mga mata at sinabi niya ang isang bagay na nagpaikot sa puso ni Alex sa pagkalito. Will, ikaw ba yan? Sa wakas nandito ka na para makita ulit ako. Kabanata 855. Will. Biglang naramdaman ni Alex na namamanhid ang kanyang isipan nang may pumasok na nakababahalang ideya sa kanyang isipan. Ang pangalan ng kanyang ama ay William Rockefeller at ang perlas ay may dugo ng kanyang ama. Pero Will ang tawag niya sa kanya. Napagkamalan ba niya akong ama ko? From her tone of voice, parang hindi lang magkaibigan ang kanilang relasyon. Maaaring isa siyang may bahay ng kanyang ama sa labas ng pamilya. Kahit si nanay ay walang ideya. Nagsimula siyang maawa sa kanyang ina, si Brittany, dahil si Susan ay mukhang isang bata, matalinong dilag sa kabila ng malapit ng mamatay ilang sandali ang nakalipas. Napansin ni Susan na nakatayo doon si Alex nang hindi nagsasalita kaya pumikit siya at tumingin ng malapitan. Oh, you're not. Sorry, napagkamalan kitang iba. After a pause, she asked. Sino ka?
Ang kanyang boses ay kakaiba sa lalamunan ngunit malambot ganap na naiiba sa boses ni Angela C. na nagparamdam kay Alex ng sakit. Ang boses ni Susan ay nakalulugod at nakakaakit sa kanyang pandinig. Napaisip si Alex. Di asterisk manit, malakas ang kalaban ni nanay. Kung hindi namatay si tatay, baka iniwan niya ang pamilya para sa babaeng ito. Ang pangalan ko ay Alex Rockefeller. Sagot niya sa malamig na tono. Rockefeller, muling nagbago ang ekspresyon ni Susan. Itong Will guy na sinasabi mo, William Rockefeller ba ang pangalan niya? Tiningin niya. Napabuntong hininga si Susan, baka sa mukha niya ang pagtataka. Malinaw na nakikita ni Alex ang araw na si Susan Hunter at ang kanyang ama ay nagkaroon ng masalimuot na relasyon, kung hindi siya magiging ganito. Ngunit lahat ng iyon ay nakaraan na ngayon. 1 taon nang patay ang kanyang ama. Kahit na mayroon siyang mga mistresses, hindi na ito magkakaroon ng pagkakaiba. Thinking back, hindi ba ako natulog kay Day kahit nakasama ko si Dorothy? Baka may nakakaantig na kwento si Susan kay tatay. Sa isiping iyon, nawala ang pagkasuklam sa kanyang kaluluwa. Iyon. Ibinigay sa iyo ni William, tama ba? Tanong ni Alex habang tinuturo ang perlas. Agad na pinulupot ni Susan ang kanyang kamay sa perlas na para bang pinoprotektahan niya ito ng kanyang buhay. Ikaw, sino ka ba talaga? Ang pangalan ko ay Alex Rockefeller, kaya sa tingin mo sino ako? Sarkastikong tanong ni Alex. Pinilit ni Susan na umupo kahit na mas mabuti ang pakiramdam niya kaysa sa kanyang mga edad at ang kanyang ulo ay hindi gulong o walang malay. Hindi rin nakakaramdam ng sakit ang puso niya. Ikaw ba ang nakababatang kapatid ni William? Natigilan sandali si Alex nang lumitaw ang mukha ni William sa kanyang alaala. Si William ay mukhang bata pa na may mahusay na tinukoy na mga tampok at madilim na mga mata. Hindi siya mukhang isang may edad na 40 o 50 taong gulang na lalaki. Sa halip, mukha siyang mature na 30 taong gulang na kabataan. Kung magkatabi sila, magmumukha silang magkapatid imbes na mag-ama. Ngayon ay may lumitaw na problema. Hindi siya kilala ni Susan Hunter, ibig sabihin ay hindi niya alam na si William ay may anak na lalaki na nagngangalang Alex. Talaga bang itinago ni tatay ang kasal niya at ginawa siyang jowa sa ganoong paraan? Diyos ko, anong hamak? Ang kanyang imahe ng kanyang ama ay nag-aalinlangan sa kanyang isipan nang makaramdam siya ng isang uri ng deja vu. Kung ganoon nga ang kaso, ibig bang sabihin ay marami pa siyang mistresses doon? Gumawa ng split-second decision si Alex na huwag ihayag ang kanyang sarili bilang anak ni William. Masyadong awkward. Ito ay maaaring aking stepmother. Ahem, ang bait mo. Pinunasan ni Alex ang kanyang ilong at sinabing ang enerhiya ng yin sa iyong katawan ay sobrang hindi kayang tiisin. Kung hindi ako dumating sa tamang oras, patay ka na. Tinitigan ni Susan si Alex sa tahimik na pagmumuni-muni. Then, she mumbled something na parang nasa panaginip. Magkamukha talaga kayo ng kapatid mo. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 856. Og. Pakiusap, buhay at kamatayan ang pinag-uusapan ngayon, paano mo maiisip na nahuhumaling ako sa ibang lalaki? Pagkatapos ng isang post, mahina niyang tinanong, kapatid mo, siya ba, magaling ba siya? Sinabi niya na pupunta siya sa akin sa Hunyo ngayong taon, ngunit halos Oktubre na ngayon. Late siya ng 4 na buwan. Medyo nabigla si Alex. Napakalalim ng pagmamahal ng isang babae. Umiling siya at sinabing, I'm sorry, hindi siya darating. Bakit hindi? Tanong ni Susan. Kasi, sabi ni Alex, patay na siya. Napatulala si Susan. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo halos agad-agad at ang yin na enerhiya sa kanyang katawan ay tumaas ng husto, naglulunsad ng isang kontra-atake laban sa kanyang sarili na tila lalamunan siya ng buo. Nagulat si Alex. What the heck was that yin energy, parang may sariling isip. Ang damdamin ni Susan sa kanyang ama ay umunlad sa ganoong punto. Sa sandaling mabalitaan niyang patay na siya, gusto niyang mamatay kaagad. Nagmamadaling idiniin ni Alex ang isang palad sa kanyang katawan para pigilan ang yin energy, at mabilis niyang sinabi, nagkamali ako ngayon, hindi patay si William, nawawala lang siya. Hinahanap ko rin siya. Whoosh! Nang marinig ito ni Susan, nagkaroon siya ng pag-asa na muling mabuhay. Uminga siya ng malalim at bumalik ang kulay sa kanyang mukha, bahagyang nag-improve ang kanyang kutis habang sinasabi niya, nawawala. Kailan siya nawala?
Magsasalita pa lang sana si Alex may isang malakas na kalabog mula sa labas. Sa isang maliit na bintana nakita ni Alex ang mga anino ng mga taong lumilitaw sa labas at medyo marami sila. Nakita rin niya na may mga pulis sa kanila at nahulaan niya na nang pigilan niya si Douglas na makapasok ang mga tao sa ospital, nag-away sila at nauwi sa pag-akit ng mga pulis. Kaharapin ko ito, sabi ni Alex. Paghintay. Dali-dali siyang pinigilan ni Susan. Tungkol sa bagay na iyon sa iyong kapatid, mangyaring huwag. Mangyaring huwag sabihin sa aking ama. Nagkatinginan sila ng halos 3 segundo bago tumango si Alex. Iklik. Binuksan ni Alex ang pinto sa ward. Hindi inaasahang tumawag si Douglas sa mahigit 100 ng kanyang mga kapatid habang ang buong koridor ng inpatient department ay ganap na napapaligiran at hindi maarok. Nang buksan ni Alex ang pinto, parang naulipat sa kanya ang tingin ng lahat sa magkabilang gilid. Agad namang lumapit ang babaeng doktor na nagngangalang Larsen, sabay turo kay Alex at sinabing, ito ang lalaking nanggulo sa ospital at inagaw sa akin ang pasyente ko. Bilisan mo at hulihin mo siya. Ang lahat ng mga taong ito ay kanyang mga kampon. Sinulyapan siya ni Alex pagkatapos ay mahina kong sinabi na iligtas ako ng mga tao. Galit na sabi ng babaeng doktor, magtipid. Alam mo ba kung paano magligtas ng sinuman? Oras na ba para sa isang tulad mo na magligtas ng mga tao sa ospital na ito? Mayroon ka bang sertipikasyon sa kwalipikasyong medikal? Nasaan ang pasyenteng iniligtas mo kung gayon? Nang makitang hindi siya sumagot, ang babaeng doktor ay naging mas agresibo at ipagpapatuloy na sana siya ng pagagalitan, ngunit nahadjap ng kanyang mga mata ang isang hindi kapani-paniwalang eksena. Si Susan na nakahiga sa kama mula noong 1 buwan ay nakaupo at dahan-dahang bumaba mula sa kama. Susan! Nakita rin ito ni Douglas na nakatayo sa pintuan. Sigaw niya at agad na pumasok. Niyakap niya si Susan habang sinasabi, Susan, pwede ka nang bumaba sa kama, ang galing. Iyan ay kahanga-hanga. Mr. Alex, eksperto ka talaga. Salamat, salamat. Tumingin ang babaeng doktor kay Alex pagkatapos ay tumingin sa mag-ama na magkayakap ay napatulala siya. Ito. Paano ito naging posible? Si Alex ay mukhang walang pakialam at sinabing, sa tingin mo ba ay magulo pa rin ako ngayon? Kabanata 857. Matagal na natigilan ang babaeng doktor sa kinalalagyan bago nagbago ng husto ang kanyang ekspresyon. But then, she stamped her feet and snorted coldly, swerte lang. Ang kondisyon ng pasyente ay bumubuti bago ito at ang pang-emerhensyang paggamot na ginawa namin upang iligtas siya ay gumana. Kung hindi, sinasabi ko sa iyo, natapos ka na sa buhay na ito. Napangiti si Alex sa pag-aakalang biro ang babaeng doktor na ito. Kung ano man ang iniisip mo, basta masaya ka. Nagnganga ang ngipin ng babaeng doktor. Alam niya na ang kanyang mga salita ay medyo hindi makatwiran, ngunit bilang isang natitirang nagtapos sa isang sikat na universidad na paulit-ulit na narate bilang isang advanced na individual sa ospital, siya ay mayabang at mapagmataas. Paano niya aaminin na natalo siya sa isang binatang tulad ni Alex? Baka swerte lang. Isang napakabuti. Tumalikod siya at umalis. Ang pananatili niya rito ay nagpainit sa kanya kasing init ng lagnat. Narinig ng ilang pulis ang sigaw ng babae at nagtipon ng mas maraming lalaki bago nagmamadaling naglakad. Ano ang nangyayari? Ikaw ba ang gumawa ng gulo dito at humadlang sa kanila sa pagliligtas ng mga tao? Tinuro ni Alex ang mag-ama sa loob ng ward. Ang sitwasyon ay halata, ang pasyente ay buhay na ngayon at maayos. Ipinakita rin ni Douglas ang kanyang pasasalamat kay Alex. Isa kang doktor. Tanong ng isang babaeng pulis. Oo. Mayroon ka bang qualification cert? Wala ako nito. Gusto kong tingnan ang iyong ID card. Tumingin si Alex sa babaeng pulis at pakiramdam niya ay pinipili siya. Hindi siya nagpahayag ng kahit isang protesta habang inilabas niya ang isang itim na ID at iniabot ito. Nagalit ang babaeng pulis. Gusto niya ang kanyang ID card kaya bakit ibibigay sa kanya ang kanyang lisensya sa pagmamaneho? Sa huli, binuksan niya ito at natigilan. Sa sumunod na segundo, nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha niya at sumaludo siya bago magalang na ibinalik ang mga credential nito. Yung ID na inabot niya ay yung binigay sa kanya ni Anna dati. Iyon ang katayuan ng pagkakakilanlan niya sa Divine Constabulary. Na-promote siya ni Sky ng 2 antas kaya ang kanyang katayuan ay katumbas na ngayon ng isang kapitan ng isang sumen platoon sa Divine Constabulary.
It's just a misunderstanding. Pero na. Douglas, I asked you to chase people away, bakit ang dami mong dinala dito? Ang isang ospital ay nangangailangan ng kapayapaan at katahimikan. Fan gathering ba ito? Si Douglas ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang karagdagang pagkaantala pagkatapos niyang marinig iyon habang pinaalis niya kaagad ang kanyang mga tao. Ang maliit na kaguluhan ay natapos ng ganoon. Asterisk si Richard asterisk. Tatay, gusto kong kumain ng nilagang baboy trotters mula sa sikat na tindahan sa Detroit, sabi ni Susan sa kanyang ama. Sige, kukuha ako ng bibilhin ka agad. Dad, pwede mo bang bilhin ito ng personal? Ako. Masasabi ni Douglas na sadyang tinutulak siya ng kanyang anak palayo. Medyo nanlumo siya at sinabi niya, maaari mo na lang akong sabihin na diretsyong umalis. Inihiling sa akin na bumili ng mga trotter ng baboy mula sa Detroit. Hindi mo ba alam na maraming trapiko sa oras na ito? Sinasadya mo lang akong ipagtabuyan ngayon. Umiti si Susan at sinabing kung gayon, mangyaring maupo sa labas sandali. Sumagot si Douglas, bibili ako ng mga trotters ng baboy. Nang makaalis si Douglas, agad na nagtanong si Susan paano nawala ang iyong kapatid. Kailan siya nawala? Bilisan mo, sabihin mo sa akin. Anong nangyari sa kanya? Sa halip ay tanong ni Alex, ano ang relasyon mo sa kapatid ko? Hindi kaya. Ikaw ang aking hipag. Kung hindi niya makuha ang sagot sa tanong na ito, hindi makakalma ang kanyang puso. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 858. Pagkatapos nakita niyang nahihiyang hinaplos ni Susan ang buhok at ibinaba ang ulo, bahagyang namula ang mukha. Hindi ba't ipinakulang ito sa ulo? Sa loob-loob naisip ni Alex, yun pala na ipinagsinungalingan ka. Dahil pinilit siya ng tanong ni Susan, sa wakas ay pinili ni Alex na sabihin ang tungkol sa kanyang ama. Nawala siya last year. May nakakita sa kanya sa isang aksidente sa sasakyan at sinabi ng ilan na namatay siya sa lugar. Nasunog ang kanyang katawan, ngunit nang suriin namin ang kanyang mga abo, ito ay isang ilusyon lamang. Ang abo ay hindi totoo kundi ang abo ng ilang babaeng baboy. Nadama ni Alex na ang abo ng baboy ay isang mahalagang palatandaan na siyang dahilan kung bakit niya ito sinabi ng detalyado. Inaasahan niya na nangangahulugan ito na ang kanyang ama ay buhay pa sa isang lugar sa mundo at makakakuha si Susan ng ilang impormasyon mula dito. Ang mukha ni Susan ay mapatras sa mga mata na puno ng luha, ganap na hindi ito matanggap. Pagkaraan ng ilang sandali, buong kumpiyansa niyang sinabi, imposible. Ang iyong kapatid ay isang mahusay na tao na may mahusay na mga kakayahan, imposibleng patayin siya sa isang aksidente lamang sa sasakyan. Ang abo ng baboy ay isang magandang patunay. Kahit na matamaan siya ng container na mabilis sa highway, imposibleng mamatay siya. Nagulat si Alex. Ikaw, ganun kalaki ang tiwala mo sa kapatid ko. Na hindi siya mamamatay kahit nataman siya ng lalagyan ng pagpapadala. Dahil nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Nang mangyari ang pagbuho ng lupa, ilang mabibigat na bato ang bumagsak mula sa taas na mahigit 100 metro at hindi siya napatay ng mga ito nang siya ay nataman. Laking gulat ni Alex, malapit nang malaglag ang mga eyeballs nito sa mga saksakan nito. Ang lalaking sinasabi ni Susan ay ang kanyang ama, si William Rockefeller. Hindi siya nagsasalita tungkol sa ilang superhero tulad ng Spider-Man o Iron Man. Sa sitwasyong iyon, kahit na si Alex iyon na naka-activate ang buong Mystic Armor, hindi niya magagawa iyon. Mukhang marami kang hindi alam tungkol sa kapatid mo. Masiglang sabi ni Susan na para bang nasiyahan siya sa sarap na malaman ng isang sekretong hindi niya alam. Nagmura si Alex sa loob-loob. William Rockefeller, hamak ka. Itinago mo ito sa amin ngunit sinabi mo sa iyong may bahay. Iba ka talaga. Ngunit mabilis niyang pinatawad ang kanyang ama. Sige, mapapatawad na kita. Siguradong marami ka ring nahirapan. Naiisip niya kung paano siya mismo tinugis ng mga Japanese ninja nang makuha niya ang Ultimate Book of Medicine at kung paano niya itinago ang katotohanan mula sa sarili niyang asawa, si Dorothy, ngunit hindi niya ito itinago kay Waltz. Totoo naman na dahil nag-aalala ito sa kaligtasan niya kaya malamang ganoon din ang dahilan ng kanyang ama. Tanong ni Alex, paano mo nakilala ang kapatid ko? Nang itanong niya yon, hindi niya inaasahan na mapula agad ang mukha nito. Tila ba naisip niya na ito ay isang matamis at mahiyaing eksena? Gusto niyang sabihin iyon pero nahihiya siya.
Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Alex na para bang hinuhukay niya ang romantikong kasaysayan ng kanyang ama. Agad niyang iniba ang paksa at nagtanong kung gayon kailan mo huling nakilala ang aking kapatid. Nagbago muli ang ekspresyon ni Susan, medyo malungkot sa pagkakataong ito habang sinabi niya ang huling pagkikita natin ay noong Hunyo noong nakaraang taon. Noong panahong iyon, binisita namin ang isang libingan ng isang pinuno ng estado noong sinaunang panahon at ito ay lubhang mapanganib sa loob. Maraming sundalo ang nawala sa amin. At itong kakaibang sakit na mayroon ako ay galing din sa libingan na iyon. Ang aking pangalawang tiyuhin ay nanatili sa libingan na iyon at hindi na muling lumabas. Kahit na ang iyong kapatid na lalaki na isang walang katulad na Grandmaster ay nasugatan. Maghahanap daw siya ng isang uri ng gamot para supilan ang yin energy sa katawan ko. Gayunpaman, walang balita sa kanya pagkatapos niyang umalis noong panahong iyon. Napalunok ng mariin si Alex. Sobra lang ito. Ang kanyang ama ay talagang isang Grandmaster at hindi niya alam ang tungkol dito. At ang pangalawang tiyuhin ni Susan ay namatay sa libingan, maaaring ito ay ang ama ni Chad. Siya ay casual na nagtanong tungkol dito at nagawang kumpirmahin ang impormasyon. Muling sumimangot si Alex at nagtanong bakit kayo nasa puntod ng isang sinaunang Panginoon ng Estado. Mayroon bang anumang mahalagang bagay doon? Kakaiba ang iyong katawan dahil ang iyong yin energy ay parang mabangis na hayop. Ano ang naranasan mo doon? Kung sasabihin mo sa akin ng detalyado, malalaman ko kung paano ka ililigtas ng maayos. Umiling si Susan. Hindi naman sa may mahalagang bagay doon. May gustong mahanap ang kapatid mo pero hindi ko alam kung ano talaga. Marahil ito ay isang aklat ng propesya. Nagulat si Alex. Isang aklat ng propesya. Ang libingan ba ni Nostradamus? Hindi, sa tiyuhin niya yon kay Caesar. Nasaan ang libingan? Nasa Michigan. Oh, tama, parang doon itatayo ang Sky Tower. Hindi nakaimik si Alex. Kabanata 859. Natigilan si Alex ngunit mabilis niyang naalis ang kanyang mga iniisip. Sa kasong iyon, ang sinabi ni Frank dati ay hindi lahat ay walang batayan ng mga haka-haka. Alam niya na ang ama ni Alex ay nagpunta sa puntod ng tiyuhin ni Nostradamus. Minsan niyang sinabi na nakuha ni William ang banal na aklat at ang libingan na iyon ay maaaring may kaugnayan dito. Ang pagkawala ng kanyang ama ay maaaring may kaugnayan din sa puntod. Kung gusto niyang malaman kung patay na ba o buhay ang kanyang ama, ang tanging palatandaan na mayroon siya ngayon ay ang sinaunang libingan. Tumango siya at sinabing, I got it. Sa madaling salita, ang aking kapatid na lalaki ay maaaring nakahanap ng ilang impormasyon sa libingan ni Caesar at pagkaraan ng ilang buwan, siya ay nawala. Kung may nagplano man sa aksidente o hindi, malalaman ko. Iimbestigahan ko ang libingan. Hindi, huwag kang pumunta. Agad siyang pinigilan ni Susan. Umiling siya at sinabing, hindi ka makakapunta doon, napakadelikadong lugar. Pati ang kapatid mo ay nasaktan. Mamamatay ka kung pupunta ka. Umiling si Alex. Kung hindi ako pupunta, hindi ako makakahanap ng anumang mga pahiwatig sa kanyang pagkawala. Marahil ay nakulong siya sa isang lugar para sa ilang kadahilanan at tumatawag araw-araw. Sa sandaling sinabi niya ito, bumuho ang mukha ni Susan. Pagkatapos agad niyang sinabi, fine, I'll go with you. Ngunit sa huling pagbisita sa team, nagkaroon ng aksidente at marami ang namatay. Naalarma rin ang gobyerno at bumuho na rin ang sirang Dragonstone sa harap ng puntod. Mayroon lamang isang pasukan upang makapasok muli sa sinaunang libingan at ngayon ay mahigpit itong natatakan sa ilalim ng pagbabantay ng pamahalaan. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakapasok maliban kung nakuha nila ang proyekto ng Sky Tower. Napangiti si Alex. Meron na ako. Ano? Walang maidudulot na mabuti sa amin ang kondisyon ng iyong katawan ngayon. Mag-isa akong pupunta sa libingan. Talagang hindi. Matigas ang boses ni Susan. Marahil ay dahil mahal niya ang kanyang ama kaya naabot din ang pagmamahal sa kanyang pamilya. Nagsimula siyang magmalasakit sa kanyang nakababatang kapatid. Maraming mekanismo sa lugar na iyon at puno rin ito ng iba't ibang porma sayon at bitag. Kahit na ang iyong kapatid, isang Grandmaster, ay hindi nang ahas na pumunta ng mag-isa. Kailangan pa niya ng mga Tomb Raider na tulad namin para matulungan siya at namatay ang pangalawang tiyuhin ko dahil doon. Kung pupunta ka mag-isa, hindi ka makakarating kahit kalahating hakbang bago ka mamatay.
Ganoon ba kalakas? Kung mas makapangyarihan ka kaysa sa isang Grandmaster at kayang tiisin ang presyon ng 100 tonelada ng mga mekanismo at ang kaagnasan ng sulfuric acid, hindi kita pipigilan na mag-isa. Nanginginig si Alex sa naisip. Masyadong baliw iyon. Sino kaya ang makakatiis nito? Pinag-isipan niya ito pagkatapos ay sinabi, sige kung gayon kailangan kitang guluhin. Ngunit, hindi ka maaaring sumama sa ganitong katawan kaya kailangan mo munang gamutin ang iyong sakit. Ang mayroon ako ay talagang hindi isang sakit, sabi ni Susan. Pagkatapos noon halos kalahating oras na nag-uusap ang dalawa. Nalaman ni Alex na ang katawan ni Susan ay isang bihirang purong yin na pangangatawan at sa loob ng libingan siya ay aksidenteng sinapian ng isang yin dragon na gustong pumalit sa kanyang katawan. Sa wakas si William ang nagligtas sa kanya. Gayunpaman ang espiritu ng yin dragon ay mananatili sa kanyang katawan magpakailanman. Ang tinatawag na yin dragon ay nabuo sa pamamagitan ng condensation ng yin energy sa ilalim ng lupa sa mahabang panahon at ito ay nakakuha ng isang uri ng espiritual na kamalayan. Ang kakanyahan ng espiritu ay nasa kaibuturan ng yin channel at ito ay umiral ng hindi mabilang na taon. Hindi nakakagulat na ang dami ng enerhiya ng yin ay napakalalim. It's not like it's impossible to do anything about the situation you are in now. Ngunit kailangan ko ng ilang oras upang maghanda. Nagkataon lang na medyo matatagalan din ang Sky Tower project bago natin makuha, so wait for my news. Tumitig si Susan na nanlalaki ang mga mata, gustong-gusto niyang itanong kung saan nakuha ni Alex ang kumpiyansa na ito. Ang kanyang kapatid ay naliligaw din at naghanap ng isang maalamat na kasangkapan na sinasabing kayang sugpuin ang espiritu ng Yin Dragon at ngayon. Sinasabi ni Alex na ang kailangan lang niya ay ilang oras para maghanda at magagawa ba niya ito. Gayunpaman dahil ito ang unang beses na nagkita sila, hindi pa sila gaanong pamilyar sa isa't isa. Malinaw na mabait si Alex sa kanyang mga intensyon kaya hindi maaaring basta nalang pumutok ng bula si Susan. Nagtagal si Douglas at hindi pa nakakabalik. Halatang nagpunta siya sa Detroit na medyo malayo. Gayunpaman tinawagan ni Maya si Alex sa oras na ito. Bata, nasaan ka? Casual na sumagot si Alex na siya ay nasa Michigan State Hospital. Hintayin mo ako, malapit na ako, sagot ni Maya. Pagkasabi noon ay ibinaba na niya ang tawag. Natigilan si Alex. Nagtaka siya kung bakit siya hahanapin ng isang magandang babae na tulad ni Maya. Asterisk si Richard asterisk. Ang Michigan State Hospital ay medyo malaki. Nang makarating si Maya ay ipinaroda niya ang kanyang sasakyan sa South Gate ng ospital. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman niyang ang inpatient ward na kinaroroonan niya ay nasa North Gate ng ospital, kaya kailangan niyang gumawa ng malaking round para makarating doon. Wala nang ibang paraan. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 806 na po. Kaya lang nakahanap lang ng paraan si Alex para makalakad. Wala namang mali doon. Habang naglalakad ay bigla siyang nakarinig ng sigaw ng isang babae. Tumingon siya at nakita niya ang isang babaeng nakayuko sa kalsada at nakayuko ang ulo at natatakpan ng mahabang buhok ang mukha. Nakasuot siya ng plaid dress na may balingkinitan at hubog ng mga binti na nakasukbit sa ilalim ng kanyang palda. Base sa kanyang proporsyon, hindi siya ganoon kaikli. Tumilitaw na ang kanyang mataas na takong ay naipit sa siwang ng takip ng manhole. Nasa mabuting kalooban si Alex na gumawa ng mabubuting gawa kaya lumapit siya at nagtanong, kailangan mo ba ng tulong? Ang babae ay hindi itinaas ang kanyang ulo, abala sa pagtakip sa kanyang bukong-bukong gamit ang kanyang kamay. Para siyang umiiyak habang sinasabi, naipit ang takong ko, pwede mo ba akong tulungang ilabas ang mga ito? Oo naman. Parang baluktot ang paa mo kaya tanggalin mo muna ang sapatos mo. Oo, masakit. Sumulyap ang babae kay Alex ngunit lumuhod na si Alex at ibinaba ang ulo kaya hindi niya makita ng maayos ang mukha nito. Tinulungan siya ni Alex na tanggalin ang mga strap ng mga takong bago niya inilabas ang kanyang mga paa gamit ang isang kamay sa likod ni Alex bilang suporta. Hinawakan ni Alex ang sapatos saka nagpakawala ng kaunting puwersa para mabunot iyon. Basag. Nakalaya ang sapatos ngunit nananatili pa rin ang takong sa takip ng manhole. Naputol ang takong ng sapatos. Oh my gosh, papel ba itong sapatos? Napakasama ng kalidad. Napatulala si Alex. Napatulala rin ang babae. Paano niya ito isusuot? Nagkatinginan ang dalawa at nabigla sa sumunod na segundo.
ikaw. Sabay na sabi nilang dalawa. Ang babae pala ay ang babaeng doktor na sumubok na iligtas si Susan noon at siya rin ang napuno ng pagmumura at pagsaway kay Alex. Naninigas ang ekspresyon ng babaeng doktor at malamig siyang ngumuso. So, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Ini-stalk mo ba ako? Ano? Sinusundan ka? Naiinis si Alex to the point na baluktot na ang ilong. May mali ba sa iyo? Ano bang maganda sa iyo para i-stalk kita? Oh, alam ko kung sino ka. Ikaw ang resident doctor na nagsimula ngayon, hindi ba? Sa unang araw na sumali ka, gusto mo lang ipakita ang iyong mga kakayahan. Alam ko nga ang mga taong tulad mo ang pinakamagaling na taong kumagit ng higit pa sa kanilang mumumuya. Bago ka pa matutong maglakad, gusto mo nang tumakbo. Ang ospital ay hindi isang paaralan at ang pasyente ay hindi isang simulation doll. Kung nagkamali ka, ito ay buhay o kamatayan. Ang swerte ay hindi palaging naroroon. Mayabang at mayabang na nagsalita ang babaeng doktor na parang junior ang kausap. Huwag mong isipin ang paghahanap ng anumang pagkakataon upang mapalapit sa akin sa hinaharap. Hindi ako interesado sa isang intern na katulad mo. Hindi man lang kita bibigyan ng magandang rating dahil sa maliit na pabor na ganito. Walang imak si Alex. Inilagay talaga ng babaeng doktor na ito ang sarili sa pedestal, napakataas ng tingin niya sa sarili. Sinabi ko nang hindi kita inistok. At hindi ako subordinate mo. Gusto mo pa bang makipagtalo dito? Ang landas na ito ay patungo sa south gate ng ospital, ngunit sarado ito dahil sa konstruksyon. Ilang tao lang ang may susi para makapasok at makaalis sa gilid na ito. So, pwede ko bang itanong kung bakit ka nandito? Para tumama sa pader. Ano? Ano? Ang magpaliwanag ay pagtatakip lamang at ang pagtakpan ay nangangahulugan na ang sinabi ko ay totoo. Tinatamad akong mangabala sa isang babaeng tulad mo. Noong una ay mabait si Alex para mag-alok ng kanyang tulong, ngunit nakuha niya ito bilang kapalit. Kaya naman tumalikod na siya para umalis. Siya talaga ang diyosa ng narcissism kung mayroon man. Hoy, sapatos ko. Tawag ng babae mula sa likod. Namalaya ni Alex na hawak pa rin niya ang mabahong sapatos niya at agad itong itinapon. Lumipad ang sapatos at bumagsak sa isang malaking puno sa malapit. Sapatos ko. *** ka. Kabanata 861. Ang sapatos ay nakasabit ng mataas sa mga sanga ng puno, hindi bababa sa 7 o 8 metro sa ibabaw ng lupa. Paano ito makukuha ng isa? Galit na galit ang babaeng doktor. Wala pa siyang nakilalang lalaking ganito kadiri sa buong buhay niya. Higit sa lahat na spray ng kanyang bukong-bukong. Ngayon na ang isa sa kanyang mga sapatos ay nasa puno at hindi niya ito maibaba, paano siya maglalakad pa uwi? ****. Ikaw ay, ano? Saan siya pumunta? Sisigaw na naman ang babaeng doktor. Gayunpaman, napagtanto niya na si Alex Rockefeller na nauuna lang sa kanya ay biglang nawala. Ito ay isang mahabang daanan na walang ibang sanggang daan sa kalsada. Paano siya nawala? Naramdaman ng babaeng doktor na tumayo ang kanyang buhok. Sa sandaling iyon, isang tawag ang pumasok. Talagang ipinakita sa screen ng telepono ang pangalan ni Cheryl Coney. Phoebe, gusto mo bang dumalo sa Triangle River Delta Medical Exchange sa susunod na linggo? Kung gagawin mo, pipirmahan kita habang ako ay nasa ito, sabi ni Cheryl. Oo. Paki-sign up ako. Sabi ni Phoebe Larsen. Sige. Magkita tayo sa susunod na linggo kung gayon. Pagdating ng oras, ipapakilala kita sa isang kahangahangang doktor. Sinisigurado kung magugulat ka. Nagsalita si Cheryl na parang may inaalay na kayamanan. Magkaklase sina Cheryl at Phoebe sa universidad at magka-roommate din sa iisang dormitoryo. Maaari silang ituring na matalik na magkaibigan na napakalapit sa isa't isa at maaaring makipag-usap tungkol sa kahit ano. Isang magaling na doktor. Baka boyfriend mo siya? Tanong ni Phoebe. Hindi pwede. Kumain ka na ba? Iniba ni Cheryl ang usapan. Paano ako kakain? Galit na galit ako kaya hindi na ako nakakaramdam ng gutom. Hulaan mo. Nabangga ko itong sobrang nakakainis na i****. Galit na galit ako. Inistok niya ako at sinubukang lumikha ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa akin. Pagkalabas ko sa kanya, inihagis niya talaga ang isa kong sapatos sa puno.
Ngayon, naiwan ako sa isang solong sapatos. Gusto ko talagang patayin ang bastos na yon. Sabi ni Phoebe. Laking gulat ni Cheryl. I can't believe a asterisk shows like this exist. Tinanggal niya ba yung sapatos sa paa mo? Hindi ka naman niya ginugulo, di ba? Tanong ni Cheryl. Buti na lang, sinigawan ko siya at tumakas siya, sabi ni Phoebe. Kung ganoon, bilasin mo at umuwi. Napakagabi na. Masama kung talagang nakabangga ka ng mga masasamang tao. Kung ninakawan ka o ginahasa, wala kang maiyak, babala ni Cheryl. Alam ko, sabi ni Phoebe. Magtataka lang kung ano ang mararamdaman ng dalawang babaeng ito kapag nalaman nilang ang lalaking pinag-uusapan nila ay iisang lalaki. Tiyak na magugulat sila. Samantala, si Alex ay matagal nang tumakbo palabas ng ospital. Para sa kanya, ang paglampas sa mga pader ng pasukan sa timog ay parang paglampas sa isang bakod. Hindi nagtagal, nakita niya si Maya Howards na nakasandal sa pintuan ng isang BMW sa tabi ng southern entrance ng ospital. Ngayon, nag-effort si Maya para magbihis. Naka-light makeup siya at umalingasaw ang kanyang katawan ng mabangong amoy. Kaakit-akit ang gayong kagandahan. Ate, bakit mo ako hinanap? Umakyat si Alex at tinanong si Maya. Mamili tayo at kumuha ng lutuing Michigan, sabi ni Maya. May 3 bagay na pinakapagod ng mga lalaki. Ang una ay ang samahan ng mga babae sa pamimili, ang pangalawa ay ang samahan ng mga babae sa pagkain, at ang pangatlo ay ang samahan ng mga babae sa kama. Sa sabay-sabay na paglalagay ni Maya ng 2 kahilingan, naramdaman agad ni Alex ang panginginig ng kanyang katawan. Mas gugustuhin niyang makipag-away sa isang grandmaster kaysa samahan ng isang tao na kumain at mag-shopping. Ate, medyo pagod na ako. Pwede bang hindi ako pumunta? Bibigyan kita ng pera. Hindi ako nagkukulang sa pera. Lalaki lang ang kulang ko, Maya said. Tutulungan kitang makahanap ng isa, sabi ni Alex. Pag wala, sambit ni Maya. Asterisk si Richard asterisk. Sa isang kisap mata, 2 araw na ang lumipas. Ang balita tungkol sa kasal ni Dia Stormer na sinalanta ng drama ay hindi pa nawawala. Huling lumabas ang advertisement ng Lush Cosmetics sa internet, telebisyon at iba pang major media platforms. Si Dia pa rin ang brand ambassador. Ito ang advertisement na sinalihan ni Dia sa huling pagkakataon. Dati, isa lang sa mga bersyon ng nilalaro. Ngayon, isa pang bersyon ng nilalaro. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 862. Kasabay nito, inilathala ni Dia Stormer ang isang hindi pa nagagawang advertisement para sa Lush Cosmetics sa kanyang opisyal na pahina sa Twitter. Inanunsyo din niya na opisyal na ilulunsad ang produktong pangtanggal ng peklat ng Lush Cosmetics sa susunod na linggo at ang epekto ng Lush Scar Removal Cream ay mas mahusay kaysa sa lahat ng katulad na produkto sa mundo. Maging mga surgical scars, lumang peklat o cesarean section scars, mawawala ang mga ito nang walang bakas sa loob ng 2 linggo. Nang lumabas ang balitang ito, naging wild ang mga pangyayari sa internet. Kapag nag-a-advertise ng beauty supplements, sinong ambassador ang maglalakas loob na gumawa ng ganoong hayag at tiyak na pahayag? Sa madaling salita, hindi lamang ito naghuhukay ng sariling libingan, ngunit nakakaakit din ng poot para sa tatak. Kapag binili at ginamit ng mga mamimili ang produkto at napagtanto na ang produkto ay hindi kasing epektibo gaya ng inaasahan, ito ay magiging kahihiyan. Ganyan ba talaga ka-epektibo ang Lush Scar Removal Cream? Maraming tao ang nanatiling nag-aalinlangan. Siyempre, mas nabahala ang ilang netizens kung babalik si Dia. Iyon ay dahil gumawa siya ng malinaw na pahayag na mapilit siyang naghahanda para sa maikling advertisement na pelikula ng Lush Scar Removal Cream at malapit na niyang makilala ang lahat. Para sa hindi mabilang na mga tagahanga ni Dia, ito ay talagang magandang balita. Di nagtagal, isang bihasang eksperto sa pag-alis ng peklat ang humakbang ng may pagpuna. Ang Lush Cosmetics ay karaniwang gumagawa ng mga bagay. Ang pagharap sa mga peklat ay isang siglo ng problema. Sa mga kaso kung saan ang orihinal na tissue ay nawasak na at nabuo ang mga peklat, imposibleng maayos ang balat. Kahit na ang paghugpong ng balat ay may mga kakulangan nito. Walang isang uri ng produkto sa pagtanggal ng peklat sa mundo na maaaring lubusang mag-alis ng mga peklat sa seksyon ng cesarean nang hindi gumagamit ng operasyon. Ang ilang iba pang negosyo na nagbebenta ng mga produktong pangtanggal ng peklat ay nakiisa upang suportahan ang mga kritisismo ng ekspertong ito.
Sa katunayan, ang pahina ng Twitter ni Daya ay naging isang larangan ng labanan para sa hindi mabilang na mga tao upang magtipon at harapin ang isa't isa. Ito ay isang labanan laban sa produkto ng pagtanggal ng peklat ng Lush Cosmetics. Iyon ay dahil kung talagang lumabas ang hindi kapani-paniwalang kamanghamanghang produkto ng Lush Cosmetics, ito ay magiging isang nakamamatay na suntok sa iba pang katulad ng mga produkto. Gayunpaman, ang Lush Cosmetics ay determinado at matatag sa kanilang mga benta. Idineklara pa ng Lush Cosmetics sa kanyang opisyal na Twitter page na kaya nitong paggalingin ang mga peklat sa mukha ni Stephen Hendricks, isang dating bida sa pelikula. Pagkatapos ng isang linggo kung hindi pa rin maalis ang mga peklat sa mukha ni Stephen, tuluyan ng tatapusin ng Lush Cosmetics ang kanilang negosyo. Nang lumabas ang balita, mas nakakaloka pa sa Twitter post ni Daya. Iyon ay dahil naging sikat na ang Lush Cosmetics. Kahit na wala ang bagong scar removal cream, ang dati nitong acne cream at beauty cream ay nakagawa na ng malaking pera para sa negosyong ito. Ngunit ngayon, gumawa ito ng napakalaking taya. Sa katunayan, ang kumpanya ay pabago-bago dahil sa yaman nito. Sa katunayan, hindi mabilang na mga tagapagtaguyod ng Lush Cosmetics ang nag-iiwan ng mga komento sa ilalim ng post sa Twitter ng kumpanya. Iniling nila na i-withdraw ng kumpanya ang naturang taya. Kahit na walang cream na pangtanggal ng peklat, susuportahan pa rin ng mga taong ito ang kumpanya. Nag-aalala rin kasi sila. Medyo seryoso ang mga galos sa mukha ni Stephen. Noon, isang aksidente sa sasakyan ang halos matuklap ang balat ng kanyang buong mukha. Tumaan siya sa cosmetic surgery nang hindi bababa sa 20 beses, ngunit ang mga epekto ay hindi pa rin kasiya siya. Ngayon, kailangan ni Stephen na lumabas na may maskara. Hindi kaya, napakahirap pagalingin ang mga galos sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang Lush Cosmetics ay nakatuon sa pagkakaroon ng sarili nitong paraan. Pagkaraan ng 10 minuto, ang opisyal na pahina ng Lush Cosmetics ay nag-publish ng isa pang post. Maaaring maalis ng Lush Acne Cream ang mga puting spot na naiwan pagkatapos gumamit ng iba pang uri ng acne cream. *Sirichit*. Sa California, itinuro at tumawa ng malakas si Claire Asek sa balita. Nawala na talaga sa isip si Brittany. Talagang gumawa siya ng ganoong paypantaya sa harap ng lahat. Sa tingin niya magkano ang pera niya. Nagsisimula na siyang sayangin ito ng kalokohan. Panoorin ko kung paano siya mahulog. Pagdating ng panahon, babagsak siya sa lupa at madudurog ang lahat ng buto niya. Si Dorothy Essex ay nasa tabi mismo ni Claire. Hindi mo ba alam kung ilang araw na lang ang natitira bago niya kailangang bumagsak ang Rockefeller Group? Nanay, minamaliit mo ang ina ni Alex. Ito ay ang kanyang paggawa ng mga marahas na hakbang upang harapin ang isang sitwasyon. Ngayon, nagsimula na ang kanyang malalaking pag-atake. Pababa na ang Rockefeller Group, sabi ni Dorothy habang umiiling. Bumaba. Ibinuka ni Claire ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na salita. Para siyang isda na naanod sa pampang. Till then.